Matagal nang pinaghahandaan ito ng Tsina. Ang 2027 ang taon na inakala ng marami na mangyayari ito. Ang pananakop sa Taiwan na palaging ibinabanta ni Pangulong Xi Jinping. Ngunit may sumira sa plano nila. Napilitang huminto ang makinarya ng digmaan ng Tsina bago pa mangyari dahil ito sa isang bansang malayo. Natigil ng Ukraine ang pananakop ng Tsina sa Taiwan at pati ang US ay nagulat sa epekto ng Ukraine sa mga plano ni Xi. Hindi naman direktang konektado sa Taiwan ang ginagawa ng Ukraine, pero galit pa rin si Xi. Nahaharang ang mga plano ng Tsina habang naiinis ang kanilang presidente at nangyayari ito dahil sa ginagawa ng Ukraine sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo laban sa Rusya. Sa mahigit 4 na taong labanan, nabago ng Ukraine ang pananaw ng Tsina sa posibleng pananakop sa Taiwan. Sa puntong hindi nakalabisang sabihin na malaki ang naging papel ng Ukraine sa pagpapahirap o pagpapawalang saysay sa posibilidad na masakop o maangkin ng Tsina ang Taiwan sa malapit na hinaharap. Matindi talaga ang pahayag na yan, di ba? Mas nagiging makabuluhan ito kapag napagtanto mong ang digmaan sa Ukraine ay nagdala ng bagong mga taktika na sinusubaybayan at inaangkop ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na ng Taiwan. Nagpakita ang Ukraine ng plano kung paano'y pagtanggol ng mas maliit na bansa ang sarili laban sa mas malakas na militar. Hindi lang para sa Ukraine ang plano. Pwede rin ito sa ibang bansa. At sa kaso ng Taiwan, posibleng magdulot ito ng pagtatapos ng digmaan para sa China. Lubos na ikinagulat ni Xi ang mga nangyari sa nakaraang 4 na taon. Bawat palagay na ginawa niya tungkol sa kanyang planong pagsakop sa Taiwan ay nabasag at nawasak. Bago natin talakayin yon, silipin muna natin ang plano ng China. Simula nang maupo si Xi, gumastos siya ng malaking yaman para gawing isa sa pinakamakapangyarihang militar ang China. Sa loob ng maraming taon, napakataas ng ginagastos ng China sa militar at hindi pa rin pinipigilan ni Xi ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng pera para dito. Sa 3 taon hanggang 2026 tumaas ng 7.2% bawat taon ang taunang budget ng China para sa depensa at sa 2026 magkakaroon pa ulit ng dagdag na 7% na pagtaas. Ang naging bunga ng lahat ng paggastos na ito ay ang pagbuo ng isang puwersang militar na higit pa sa sapat para sakupin ang Taiwan. Sabi ng Global Firepower, ang Tsina ay may ikatlong pinakamalakas na militar sa mundo. Ang hukbong dagat ng China ang may pinakamaraming barko sa mundo at pangalawa sa Estados Unidos sa bigat ng mga ito. May aircraft at helicopter carrier ang Tsina. Mahigit 3,500 eroplano sa kanilang Air Force kasamang halos 1,500 fighter jet. Ayon sa mga ulat, ang Tsina ay mula sa pagiging sick man of Asia, naging pinakamakapangyarihang militar sa reyon. Sa papel, ganun nga. Mahalaga ang pagpapalakas ng puwersang ito sa mga plano ng China para sa Taiwan. Simple at tradisyonal ang estratehiya ayon sa akala ni Xi sa modernong taktika ng militar. Una, blockade at panlilinlang. Nitong mga taon, malinaw ang balak ng China na gamitin ang malakas silang hukbong dagat para i-blockade ang Taiwan at pahirapan ang militar nito. Ang blockade ay pumipigil sa paglabas ng mga export at pagpasok ng mga import sa Taiwan. At ito ay isang posibleng estratehiya. Tingnan lang natin ang kilos ng Iran at US sa Strait of Hormuz para makita yon. Ipinapakita ng Justice Mission 2025 ng China noong Disyembre 29 at 30 ang pananaw ng bansa. Isinagawa ang ehersisyong militar ng China sa paligid ng Taiwan, kabilang ang barko at eroplano na dumaan sa East China Sea, Philippine Sea at Taiwan Strait. Bilang bahagi ng War Games, nagsagawa ang Sina ng simulation ng blockade sa paligid ng Taiwan, na balak ng Sina ipatupad upang magsilbing daan sa isang amphibious invasion at upang mapalakas ang bahagi ng attrition sa kanilang estratehiya. Tungkol naman sa attrition, isa pang dahilan kung bakit pinalalakas ng China ang kanilang napakalaking puwersang militar ay upang madaig ang Taiwan sa dami lamang ng kanilang mga rekurso. Iyan ang naging at patuloy na estratehiya ng Rusya sa Ukraine. Ginagamit na ng Rusya ang estratehiyang ito mula pa noong panahon ng mga Soviet at bago pa yon. Simple lang, magkaroon ng mas marami sa lahat ng bagay. Mas maraming sundalo, tangke, barko, eroplano, kagamitan, at lahat pa ng iba. Sa huli, mapipilitan ng kalaban na bumagsak dahil ang tradisyonal na digmaan ay nangangailangan ng maraming yaman at ang mas maliit na bansa ay laging may mas kaunting yaman kaysa sa mas malaking bansa. Iyan ang plano ng Sina para sa Taiwan. Blockade, pananakop at pag-ubos ng lakas. Ito ang problema ng China at kaligtasan ng Taiwan na nabanggit natin kanina sa video. Epektibo lang ang estratehiyan ito
kung pareho kayo ng uri ng digmaan ng kalaban mo. Hindi ganito ang ginagawa ng Ukraine sa Russia. Kaya mali na ngayon ang mga palagay ng China tungkol sa pananakop nila sa Taiwan, sa dagat o lupa. Ipinakita ng Ukraine na ang makabagong estratehiya ay tumutulong sa maliit na bansa na depensahan ang sarili laban sa sumasalakay na puwersa. Iyan ang sitwasyon na yon sa Ukraine. Digmaan pa rin ito ng pag-ubos, pero hindi lang tungkol sa yaman. Mahalaga na yon ang paghanap ng pinakasulit na paraan para wasakin ang dala ng kalaban sa laban. Malamang nahulaan mo na kung anong pag-uusapan natin dito. Mga drone. Hawak ng Ukraine ito, nais ng Taiwan, at kinatatakutan ng Sina. Hindi magiging madali para sa China ang sakupin ng Taiwan, kahit gaano pa karaming pera, tao at bakal ang gamitin ni Xi. Marami pang dapat pagdaanan. Ang Taiwan Strait ay kadalasang may malalakas na alon sa malaking bahagi ng taon na maaring magpahinto sa kanilang pagsalakay. Kaunti lang ang posibleng dalampasigang lapagan mula sa strait at lahat ay may depensa ng Taiwan. Ang mga monsoon, bagyo, kabundukan at isang nakakatakot na puwersa ng depensa ay naghihintay sa sinumang sundalong Chino na sasali sa pagsalakay na yon. Ipinapakita ng mga orihinal na plano ng China sa pagsalakay sa Taiwan na handa silang humarap sa daan-daang libo hanggang milyong kaswalti. Ito ang dahilan kung bakit matagal naghanda ang China para sa pagsalakay. Dahil sa mga numero, dapat kaya nilang talunin ang militar ng Taiwan. Mahalaga ang mga misil sa estratehiya ng China. Kahit alam nitong kaya ng Taiwan, depensahan ng sarili laban dito. Mas mahalaga ang naval blockade, kahit may dalawang di magandang epekto. Una, ang barkong gagamitin sa blockade ay di na magagamit sa pagsalakay. Pangalawa, mas mahalaga, nagiging madaling target ang mga barkong kasama sa blockade ng China. Dito, nagsisimulang magbago ang sitwasyon at lumalabas ng plano ng Ukraine laban sa Russia. Kung magpatupad ng naval blockade ang China, maaring matulungan ng Ukraine ang Taiwan na malampasan ito, kahit maliit lang ang Taiwan. Paano natin nalalaman? Lahat ay binubunyag ng Black Sea. Pero bago natin talakayin yan, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang The Military Show. Para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan sa larangan ng labanan. Kung bago ka sa channel, siguraduhin mag-subscribe ka para makakita pa ng mas maraming videos na tulad nito. Ang layunin ng China sa Taiwan Strait at karatig dagat ay gaya ng gustong gawin ng Rusya sa Black Sea. Sinamantala ng Rusya ang kanilang mga mapanganib na barkong pandigma upang gawing death zone ng Black Sea para sa mga kargamentong barko ng Ukraine. Bukod pa sa layunin nilang gawing ligtas na ruta ang tubigang ito para makapagpadala ng mga tropa at kagamitan papasok sa mainland ng Ukraine sa pamamagitan ng Crimea at mismong Rusya. Nuwit na yon, halos wala nang natitirang tanyag na Russian fleet sa Black Sea, na ipinangalan pa sa mismong karagatang yon. Malaking dahilan nito ay ang maritime at aerial drone ng Ukraine. Maaring silang game changer na kailangan ng Taiwan laban sa mga plano ni Xi. Matagal nang ginagamit ng Ukraine ang maritime drone sa Black Sea, at muling nabalita noong Mayo 3. Ginamit laban sa dalawang Russian Shadow Fleet tanker sa Novorossiysk. Nagdulot ng malaking pinsala ang mga drone ng Ukraine sa mga barkong nakaistasyon sa daungan. Ang Novorossiysk ang kasalukuyang tinutuluyan ng Black Sea Fleet matapos mapilitang lisanin ang kanilang tradisyonal na base sa Sevastopol dahil sa mga pag-atake ng drone at missile ng Ukraine. Muling nilalait ng Ukraine ang lakas dagat ng Russia gamit ang asymmetric na estratehiya na hindi kayang harapin ng mga tradisyonal na barko. Mahigit isang kato ng Black Sea Fleet ng Russia ang naalis na sa digmaan sa Ukraine dahil sa drone at missile. Ang planong mag-blockade gamit ang mga barkong hindi maabot ng Ukraine ay nauwi sa nakakahiya at di inaasahang pag-atras ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Nabanggit na natin ang blueprint na ito kanina. Maaring ilapat sa Taiwan Strait at mga karatig dagat ang ginawa ng Ukraine sa Black Sea. Halos natalo na ang Russia sa Black Sea. Habang mas mahina kaysa sa ipinapakita nito, at tiyak na hindi kasing makabago ng China ang hukbong dagat ng Russia, nakita ni Xi ang nangyari sa mga barko ni Putin. Ang mga aral mula sa Black Sea ay isinapuso na hindi mahalaga kung gaano kalaki o kalakas ang iyong mga barkong pandigma kapag kailangan mong ilapit ang mga ito sa kalaban, at lalo na kapag kailangan nilang manatili sa isang lugar bilang bahagi ng isang blockade. Nagiging vulnerable sila sa mga misil at drone. Pwedeng tularan ng Taiwan ang plano ng Ukraine sa paggamit ng maritime at aerial drone para sirain ang blockade ng China. Mas maganda ang posisyon ng Taiwan kaysa Ukraine sa anti-ship missile. Ayon sa Taipei Times, noong Marso 11, may 1,000 locally developed Xiongfeng 2 at 3 anti-ship missiles at 4 na rang
US-made Harpoon missiles na handang gamitin ng Taiwan. Sapat na malakas ang mga naunang missile para sirain ang buong aircraft carriers. Alam ng Taiwan na posibleng maging susi ang Ukraine sa paghadlang sa plano ng China. Alam ito ng Ukraine, kaya bumubuo sila ng koneksyon sa Asia, kasamang isang hindi inaasahang bansa na ibubunyag sa dulo ng video para magpadala ng mensahe sa China na mapipigilan ang ambisyon ni Xi. Ang Taiwan at Ukraine ay unti-unting bumubuo ng mas matibay na relasyon mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananako, marahil dahil nakikita ng Taiwan ang maraming pagkakatulad sa ginawa ni Putin at sa balak gawin ni Xi. Noong Nobyembre, 2020 pumirma ang Taiwan ng Memorandum of Understanding sa Ukraine, habang nasa isang komperensya para tulungan ang Ukraine na makabangon. Nagbigay ang Taiwan ng tulong sa Ukraine mula simula ng pananakop at lalong lumakas ang ugnayan nila matapos lumagda ng 6 na MOU sa Poland noong 2023. 2 taon ang lumipas, pumirma muli ang Taiwan ng kasunduan kasama ang Ukraine. Sa pagkakataong ito ay para maglunsad ng programang medikal na nagbibigay ng pagsasanay sa mga doktor, kagamit ang medikal at iba pang suporta. Hindi nagbigay ng tulong militar ang Taiwan sa Ukraine upang maiwasan ang tensyon sa Indo-Pacific. Ngunit ang dating makatang ugnayan ay tila magbabago na. Noong Enero 23, iniulat ng Indo-Pacific Defense Forum na nais ng Taiwan makipag-partner sa Ukraine para mapaunlad ang kakayahan nila sa drone. Ayon sa ulat ng forum, ang ganitong hakbang ay gagawing opisyal ang mga uri ng pakikipag-partner na unti-unti nang nabubuo sa pamamagitan ng mga pribadong paraan. Malamang nasusuportahan din ito ang mga inisyatibang inilunsad sa Taiwan, tulad ng 5 taong programa para sa pag-develop ng drone na sinimula ng Taiwan noong 2025. Lalong tumitibay ang ugnayan ng Taiwan at Ukraine, at ikinadidismaya ni Xi na kinikilala ng Taiwan na Ukraine ang nagsilbing huwaran sa pagtataboy ng paglusob ng hukbong dagat ng China. Ang ibang bansa sa Indo-Pacific ay nagmamasid sa ginawa ng Ukraine laban sa Russia at ginagaya ang drone tactics nila. Ayon sa The Telegraph, gumagamit ang Thailand ng drone gaya ng sa Ukraine laban sa puwersa ng Cambodia. Sa 2026 Defense Services Asia sa Malaysia, mga drone ang naging pangunahing tampok. Ipinakita ng eksibisyon ang malaking demand sa Asia para sa mga sandatang ginagamit ng Ukraine. Sa kanlurang Indo-Pacific at Gulf region, may senyales ng posibleng mangyari sa ugnayan ng Ukraine at Taiwan. Lumagda ang Ukraine sa mga 10 taong kasunduan sa depensa ilang Gulf na bansa na apektado ng digmaan ng US at Iran, kung saan mga drone ang sentro ng usapan. Galit na galit si Putin sa lumalaking impluwensya ng Ukraine sa Asia, pero mas magagalit si Xi. Napapansin niyang tila nasasayang ang dekadang pamumuhunan ng China para maging dominanteng militar dahil nagiging sandata na ng iba't ibang bansa ang mga drone na gustong takutin ng China. Nakita ni Xi kung paano binuo ng Taiwan ang partnership nito sa Ukraine, kaya alam niyang anumang pananakop ay magdudulot ng suporta ng Ukraine sa Taiwan gamit ang drone at kaalaman. Ganito rin ang ginagawa ng Ukraine sa Gulpo. Ipinapakita nito kay Xi na hindi niya maasahan si Putin at ang kanyang puwersa para ilihis ang atensyon ng Ukraine sa pagbuo ng ganitong relasyon. Layunin ng China na ihiwalay ang Taiwan. Sisisuraduhin ng Ukraine na hindi mangyayari yon. May isa pang twist. Bago yon, narito ang plano ni Xi at ang totoong mangyayari. Layunin ni Xi na gawing pang-abala at posibleng pagsasanayan sa mga sundalong Chino ang nangyayari sa Ukraine. Habang abala ang mundo sa Ukraine, hindi dito mapapansin ang mga plano ng China sa Taiwan. Nang inilunsad ng US ang Operation Epic Fury laban sa Iran, isa na naman iyong distraksyon. Siyempre, ang US ay isa sa mga bansang malamang na tutulong sa pagtatanggol ng Taiwan kung sakaling salakay nito ng China. Kahit magkasalungat ang pahayag niya, iginit ni Pangulong Donald Trump ng US na ligtas ang Taiwan habang siya ang presidente. Anumang distraksyon, gaya ng sa Iran, ay pabor kay Xi. Iniulat ng The Hill noong Abril 2025 na nagpadala ang China ng humigit kumulang 200 sundalo sa Ukraine, di umano para matuto mula sa frontline. Ang digmaan sa Ukraine ay dapat sanay maging susi sa pagsalakay ng China sa Taiwan. Ngayon, ang parehong digmaan na yon ang nagbibigay ng mga aral at maaaring sa lalong madaling panahon ay maging dahilan din ng pagdating ng mga kagamitan na magpapahintulot sa Taiwan na ipagtanggol ang sarili nito. Simple lang ang realidad na napilitang tanggapin ni Xi. Takot ang China sa maaaring gawin ng mga drone sa kanilang barko kung salakain nila ang Taiwan. Hindi natutulungan ang Ukraine at Taiwan sa paggawa ng drone. Pero takot pa rin si Xi dahil alam niyang ibinigay na ng Ukraine ang plano para sa Taiwan. Kita rin natin ang ebidensya, nagbago ng buong kalkulasyon ng China sa pagsalakay sa Taiwan.
Naalala mo bang nabanggit namin na naniniwala ang marami na sasakupin ng China ang Taiwan sa 2027? Mukhang hindi na yon ang kaso ngayon. Iniulat ng Sky News na naniniwala ang mga ahensya ng intelihensya ng US na hindi na napaplano ang China na salakayin ng Taiwan sa 2027 at sa halip ay naghahanap ng paraan para makuha ang kontrol sa isla nang hindi gumagamit ng anumang uri ng militar na pag-atake. Isang ganap na pagbabago yon. At hindi ito nagkataon lang. Ang mga murang aerial drone na may mahabang abot ay magiging panganib sa China, lalo na iyong may sapat na abot para malampasan ang mga bagong ideya ng China gaya ng paggawa ng mobile pier para tumulong sa pagsalakay nito sa Taiwan. Maaring maging kasing panganib ng mga maritime drone na pumapalubog ng mga barkong Ruso sa Black Sea sa mga barkong pandigma ng China, kabilang ang mga nagsasagawa ng blockade o nagtutungo sa Taiwan Strait para sa amphibious landing. Kahit mas malakas ang puwersa ng dagat ng China laban sa Taiwan kaysa lakas ng Russia sa Black Sea, hindi pa rin kayang dalhin ng China ang tropa nila sa Taiwan sa lupa, di tulad ng ginawa ng Russia sa Ukraine. Opsyon lang nila ay amphibious at aerial landing. Ang drone plan ng Ukraine ay ginawa para malampasan ang parehong hamon. Narito ang twist. Hindi lang Ukraine at Taiwan ang magpapabahala kay Xi. Sa India, may senyales na pinalalakas ng Ukraine ang impluensya nito. Tulad ng China, sinamantala rin ng India ang murang langis mula Russia dahil sa mga parusa. Ngunit nagbago ang depensa ng India mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ang isang bansa na dating 76% ng inaangkat nitong armas ay galing Russia. Mula 2009 hanggang 2013 ay unti-unti nang binabawasan ang pagbili ng armas mula Russia hanggang sa umabot na lang ito sa 36% ng kabuuang inaangkat na armas. Mula 2019 hanggang 2023. Isa sa pumalit sa Russia bilang tagapagtusos ng armas sa India ay posibleng Ukraine. Noong Enero 20, isiniwalat na bumili ang India ng V-Bat drones na nasubukan na sa labanan sa Ukraine, na isang palatandaan ng isa sa pinakamalalaking karibal ng China para sa dominasyon sa Asia, ay nagsisimula na ring matuto mula sa bansang nagbigay ng napakalakas na blueprint para sa Taiwan. Problema ito para sa China. Kung magsimulang suportahan ng India ang Ukraine at ganon din pabalik, magiging mas mahirap para sa China na pasukin sila. Malinaw na ganon din ang sitwasyon para sa Taiwan, gaya ng ipinaliwanag natin, pati na rin sa buong rehiyon ng Indo-Pasipiko. Matapos ang mahabang panahon ng paghahabol, ang pinakamalaking militar sa mundo ay naging pangunahing puwersa sa Indo-Pasipiko. Ngayon, kailangang pag-aralan muli ng China ang kanilang mga planong ipakita ang lakas militar. At ngayon ay may pagkakataon, gaano man ito kaliit, na maaaring magpasyang Sina na tuluyang kansilahin ang mga plano nito para sa Taiwan at sa halip ay ituon ang pansin sa ibang bansa na may teritoryong inaangkin ng Sina. Ang bansang iyon ay Rusya. Maharing matuklasan ni Putin na siya ang huling babagsak sa mga sunod-sunod na geopolitikal na kaganapang di niya inaasahan kaugnay ng kanyang pananakop sa Ukraine. Pinalakas ng pananakop ang Ukraine at naging inspirasyon sa ibang maliliit na bansa tulad ng Taiwan ang pag-develop nila ng drone defense. Naharap na rin ng China sa matinding suliranin sa Indo-Pacific dahil sa bagong kaalaman sa makabagong digmaan. Ang pagbabagong yon ay maaring magtulak sa China na ituon ang pansin sa hilaga para habulin ang mga lupaing Ruso na maraming marunong magsalita ng Chino. Posible kaya na magbabanggaan na Xi at Putin laban sa isa't isa? Ilang taon lang ang nakalipas. Halos imposibleng mangyari ito dahil Taiwan ang focus noon ng China. Pero maaring nasasaksihan na natin ang simula ng unti-unting pagpasok ng China sa Rusya. Matagal nang ginagamit ni Xi ang lumalalang desperasyon ni Putin. Matapos ang ilang taon na parang tiyak na masasakop ng China ang Taiwan, nakatanggap ng matinding babala si Pangulong Xi Jinping. May isang delikadong bagay na pumasok sa Taiwan Strait at nagpakita ng lakas na kinahiya ng China. Pero hetong twist. Hindi mula sa Taiwan ang pagpapakita ng lakas na yon. Isang kaaway ng China sa Indo-Pacific ang nagpakitang kaya nitong burahin ng China kahit kailan, saan man. Pumasok na sa eksena ang Hapon at ginawa nila ito ng matindi. Noong Abril 17, kumalat ang balita na isang barkong pandigma ng Hapon ay gumawa ng bagay na ikinagulat ng China. Matapos ang halos 40 araw ng military drills ng China sa Taiwan Strait, nagpakita rin ng lakas ang Hapon bilang tugon. Ipinadala nito ang JS Ikazuchi, isa sa pinakamalalakas na destroyer, sa kipot kung saan nanatili ito roon ng 14 na oras bago kusang umalis. Hindi nagpadala ng mga barko ang China. Alam itong wala itong magagawa sa ginawa ng Hapon. Isang 14 oras na sampal kay Xi ang naihatid sa makasaysayan at mapanghamong hakbang na malinaw na senyales sa China
nawala na ang dating pasibong estratehiya militar ng Hapon. Ito ay hakbang na may malinaw na epekto sa heopolitika at heograpiya, na walang pabor sa China o kaalyado nito. Bago natin talakayin ang lahat ng yan, kailangan muna nating pag-isipan ang barkong ipinadala ng Hapon. May dahilan kung bakit hindi sinubukan ng China na tapatan ang destroyer ng Hapon dahil espesyal ang JS Ikazuchi, na komisyon noong Marso 2001 matibay ang pangunahing espesipikasyon ng barkong ito. Kayang maglayag nito hanggang 30 knots o 35 milya kada oras. At may dalang iba't ibang armas kaya banta ito sa mga target sa dagat at himpapawid. Ang Ottomolaris 70, animim na kanyon, ay may kasama ring 20 mm phalanx close-in weapon systems na kayang tumama sa mga target gamit ang 4,000 at 500 bala kada minuto. Ang barkong Hapones ay may 8 SSM-1B anti-ship missiles, 2,300 at 24 mm torpedo tubes, at 216 cell vertical launching systems na may evolved Sea Sparrow surface-to-air missiles ang isa. Ayaw talagang tapatan ng Tsina ang barkong ito. Kung susubukan ni Xi, ang JS Ikazuchi ay may lahat ng kailangan nito para harapin ang anumang banta, anuman ang anyo ng banta na iyon. Pero alam na ng China na kailangan nitong magtiis ng kahihiyan. Kahit pilit ipakita ni Xi ang kapangyarihan sa paligid ng Taiwan, hindi ito ang unang beses na nagpadala ang Japan ng mensahe sa kanya sa pamamagitan ng pagdating ng JS Ikazuchi at 14 na oras nitong pananatili. Noong Setyembre 2024 nilabag ng Tokyo ang dating kaugalian na di magpadala ng barkong pandigma sa Taiwan Strait nang dumaan doon ang Sazanami. Noong 2025, 2 barko pa ng Japanese Maritime Self-Defense Force ang pumunta roon. Ang bagong kahiiyan kay Xi ay ito rin ang unang beses na tumawid ang barkong pandigma ng Japan sa Taiwan Strait mula nang maupo si Sanae Takaichi bilang punong ministro noong Oktubre 2025. Isa na yung mensahe sa sarili nitong paraan. Hindi ibig sabihin na dahil may bagong lideratong Japan, nag-aalala pa sila na galitin ang China. Dapat tumugon ng China dito. Iyan ang matagal ng mensahe ni Xi at ng kanyang grupo habang pinalalakas nilang hukbong dagat na dapat sana'y kinainggitan ng buong mundo. Ayon sa Global Firepower, may 841 kagamitan ang hukbong dagat ng China, kaya ito na ang pinakamalaki sa mundo sa bilang ng kagamitan. Pangalawa rin ng China pagdating sa kabuang tunelahe na kayang ilipat ng kanilang hukbong dagat, kaya may malalaking barko ang bansa na nadudulot ng banta. Ang layunin sa likod ng pagpapalakas na ito ay para bigyang kakayahan ng China na lubos na mangibabaw sa mga karagatan ng Indo-Pacific region, hanggang sa punto na pati mga bansa tulad ng Japan ay matatakot na paglayagin ang kanilang mga barkong pandigma sa mga tubig na kahit kaunting interes lang ang China. Mas higit pa sa kaunting interes ang meron si Xi sa Taiwan Strait. Pero nagpadala pa rin ng Japan ng isa sa kanilang pinakamagagaling na destroyer doon. Tungkol naman sa tugon ng China, parang ito ay katumbas ng pagsulat ng galit na liham laban sa isang tao, nakakapalo lang at tinamaan ka ng suntok sa panga. Ang tanging nagawa lang ng China ay isang mahina at walang saysay na pagkondena sa di umano'y pang-udyok na ginawa ng Japan. Kasabay ng mas mahihinang ulat balita na pilit inilalarawan ang ginawa ng Japan bilang insulto sa pagsisikap ng China na mapanatili ang kapayapaan. Ayon sa Arab News, tinawag ni Liu Xiaobo na tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na pagpapakita ng lakas at sunod-sunod na pagkakamali ang pagpapadala ng barkong pandigma ng Japan sa Taiwan Strait na nagbabanta sa soberanya ng China. Hindi kapani-paniwala ang pagkukunyari sa pahayag na iyon. Matagal nang binabanta ni Xi ang soberanya ng Taiwan, pero hindi yon hadlang para gamitin niya ang kanyang mga tagapagsalita upang ibato ang parehong paratang laban sa mga bansang hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. Ipinahayag pa ng Nippon ang iba pang sinabi ni Guo habang sinusubukan ng tagapagsalita na igiit na ang ginawa ng Japan ay sumisira sa kapayapaan at katatagan ng Taiwan Straits at milabag ng Japan ang isang pulang linya na hindi dapat tawirin. Nakagugulat ang tugon na ito, lalo na't palaging may banta at pananakot ang Sina laban sa Taiwan sa kipot na ito. Pero ang kapansin-pansin sa lahat ng ito ay maraming ang sinabi ang China, pero wala namang anumang uri ng tugon militar. Ayon sa Tsina, minanmanan nila ang barkong Hapones. Siguro yun na lang. Wala namang pumigil sa mga tubig na inaangkin ng China. Nanood lang sina Xi at mga kasamahan habang ang isang mapanganib na destroyer ng Hapon ay naglakbay sa Taiwan Strait nang walang pagmamadali sa loob ng 14 na oras. Ayaw ipaalam ng China na si Xi ang nagsimula nito. Pero ngayon parang natatakot siyang ituloy. Sa loob ng 40 araw mula Marso hanggang Abril, nagsanay ang China para sa naval blockade sa paligid ng katubigan ng Taiwan. Malinaw na palatandaan
na mas malapit na si Xi sa desisyong simulan ang pananako. Ang pagsasanay sa blockade ay kasunod ng mga military drill ng China sa paligid ng Taiwan noong Disyembre 2025. Kabilang ang blockade at pagsakop sa mahahalagang lugar doon. Kasama sa drill na yon, ang People's Liberation Army, Hukbong Dagat, Himpapawid, at Rocket Force ng China. Ang Justice Mission, 2025 na tinawag ng China, ay naganap din kaagad matapos aprubahan ng US ang $11 bilyong na pakete ng armas para sa Taiwan, na isa sa pinakamalalaki na naipadala ng US. Ibig sabihin, Hapon ang dahilan ng gulo sa Taiwan Strait. Tama ba? May kutob akong mas marami pang ginagawa ang Sina para sirain ang kapayapaan kaysa sa kahit sino pa man. Naging target din ng pananakot ng China ang Hapon. Noong Pebrero, nagpadala ang Sina ng isang flotang pangisda na binubuo ng mahigit 20 bangka sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Hapon. Ang EEZ ay bahagi ng dagat na umaabot ng 200 nautical miles mula sa katubigang teritoryal ng isang bansa kung saan may jurisdiksyon ito sa likas na yaman. Layunin ng China sa pagpapadala ng mga bangkang pangisda sa EEZ ay pangibabaw lang na pang-udyok. Mensahe ni Xi, maaring pumasok ang China sa katubigang sakop ng Hapon at agawin ang mga likas na yaman kahit harap-harapan sa Tokyo. Pero may mas malalim pang misyon ang mga Chino. Ang fleet ng pangingisda ng China ay mistulang lobo na nakatago sa anyong sibilyan dahil hindi lang sila naroon para mangisda. Hindi natin alam kung ano yon. Maaring paniniktik. Hindi namin nalaman ang sagot dahil agad nagpadala ang Japan ng mga helikopterong pang-atake at mga barkong napapatrulya na may mga water cannon para paalisin ang fleet ng pangingisda ng China sa tubig ng Japan. Doon makikita ang pagkakaiba. Nagpapadala ang China ng bangka sa tubig ng Japan at tinutugunan ito ng malino na military na hakbang na nagbabala kay Xi na huwag magpadalos-dalos. Nagpadala ang Japan ng isang warship sa isang 14 na oras na paglalakbay sa Taiwan Strait na itinuturing ng China na kanila at walang naging tugon mula sa Chinese Navy. Walang agarang sagot, walang pagtatangkang paalisin ang barko ng Japan. Isang napahiya na panggulo ng China na inutusan na lang ang isa sa mga alipores niya na magreklamo sa pang-uudyok. Dapat mas umiyak pa si Xi. Alam na niya na nanganganib ang plano niyang sakupin ng Taiwan dahil sa mga senyales mula Japan. Maraming problema ang gumalabas sa mga planong yon at tatalakay natin yan. Bago yon, nanonood kayo ng The Military Show kung saan ipinapakita namin ang buong larawan sa likod ng balita. Kaya pindutin ang subscribe para siguradong hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Kaya ang ginawa ng Hapon sa Taiwan Strait kamakailan ay nagpadala ng mensahe kay Xi. 2 mensahe, sa totoo lang. Sinabihan ng Hapon ng presidente ng China na hindi basta pwedeng magsanay ng blockade sa Taiwan Strait at asahang makakalusot. Ang paglalakbay ng JSI Kazuchi sa daang tubig ay tila pahiwatig ng Hapon sa China na hindi sila mapipigilan ng anumang blockade. Kung gusto maglayag ng mga barko ng Hapon, gagawin nila. Ang ikalawa, at mas mahalagang mensahe para kay Xi, hindi na lang pasibo ang militar ng Hapon sa Indo-Pacific, taliwas sa nakasanayan nitong papel sa mga nakaraang dekada. Ang paninindigang yon ang naging dahilan kung bakit sa loob ng maraming taon ay nakatuon lang ang Hapon sa pagtatanggol ng sarili nitong mga hangganan. Wala talagang sandatahang lakas ang Hapon o hindi man lang sa parang magagamit nila ito para umatake sa ibang bansa. Mayroon itong hukbong sandatahan na itinayo para sa sariling depensa. Pero hindi ito aktibong nagpapadala ng mga barkong pandigma sa mga katubigan na hindi sakop ng kanilang teritoryo. Malaki na ang pinagbago ng Hapon sa nakaraang 20 taon. Nagsimulang lumitaw noong Setyembre 2015 ang mga palatandaan ng malawakang pagbabagong ito sa doktrina ng Hapon. Iniulat ng BBC ang mga bagong batas ni Punong Ministro Shinzo Abe na nagpalawak sa interpretasyon ng pinapayagan ng konstitusyon ng bansa. Ayon sa Artikulo 9 ng Konstitusyong, ipinasa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga Hapones ay tatalikuran ng digmaan at ang banta o paggamit ng dahas magpakailanman. Ipinakilala ng bagong batas ni Abe ang proactive pacifism sa usapin. Ipinapakita ng mga banta sa seguridad ng Japan ng lumang konstitusyon ay parang relikya na lang. Epektibo lang ang pasipismo kung walang bansa na malaki ang military build-up na gustong manguna sa Indo-Pacific. Matapos ang mahigit isang dekada, sinabi ng East Asia Forum na ang tahimik na paglayo ng Japan sa pasipismo ay mas nagiging lantad na yon. Ipinakilala ng bansa ang Official Security Assistance, OSA, na nagpapahintulot magbigay ng Japanese defense equipment sa mga bansang kapareho nila ng pananaw.
Ang programang inilunsad noong 2023 ay malinaw na idinisenyo para bigyan ng kagamitang pandepensa ang mga bansang lumalaban sa paniniil. Ang mga halagang ibinibigay ng Japan sa ilalim ng programang ito ay maliit kung ikukumpara sa mga pamantayan ng militar. $12.5 milyong lamang noong 2023 hanggang $31.2 milyong sa 2024 at pagkatapos ay $44.3 milyong sa 2025. Malamang napapansin mo ng pattern dito. Sa bawat lumilipas na taon, mas lumalaki ang ginagastos ng Japan para sa tulong militar sa ibang mga bansa, kung saan karamihan sa mga donasyong ito ay nakatuon sa mga bansang nasa kahabaan ng mga rutang pandagat na itinuturing ng Japan na mahalaga para sa kalakalan at seguridad. Inaangkin din ng China ang parehong ceiling at tiyak na itinuturing ni Xi ang OSA bilang banta. Inanunsyo ng Japan na ang OSA budget nito ay $100 at 16 milyon sa 2026. Higit doble sa nagastos nila noong 2025. Ang nasasaksihan natin dito ay ang paggising ng isang natutulog na higante. Nagsisimula ito sa maliit, $1 milyong na tulong militar sa mga kalabang bansa ng China at pagpapadala ng barkong pandigma sa daan ng dagat na gusto ng China sila lang ang gumagamit. Unti-unting binitiwan ng Japan ang pagiging mapayapa na nagtakda ng kanilang panlabas at depensang patakaran sa loob ng dekada. Nagiging mulat na ang Japan na sila lang, bukod sa Taiwan, ang kayang hadlangan ng malaki ang plano ni Xi sa pananako. Hindi lang ito tungkol sa lakas militar ng Japan. Magmamasid at mag-aalala si Xi dahil alam niyang bitag sa hukbong dagat ng China ang Japan kung sakupin niya ang Taiwan. Ang problema ng China sa Japan ay hindi lang ito iisang isla. Malaking isla ito na may maraming maliit na isla na umaabot sa East China Sea. Kaya may magagandang posisyon ng bansa sa Philippine Sea at kung kailangan sa South China Sea. Isipin natin ang senaryong sinakop ang Taiwan. Ang ideal para kay Xi ay mapasok ng China ang Taiwan nang walang pakialam ang ibang bansa. Papayagan si Xi na italaga ang buong hukbong dagat ng China sa Taiwan. Pero hindi mangyayari yon. Para sakupin ng China ang Taiwan at pigilan ng mga kaalyado nito, kailangan ito magpadala ng barkong pandigma at submarino sa malalim na karagatang Pasipiko. Harang sa daan ng China ang Japan, isang likas na pader. Alam ito ng China. Tinatawag ang pader na ito bilang unang hanay ng mga isla, mula Okinawa sa timog Japan hanggang Taiwan. Sa East China Sea, naroon ang Senkaku Islands na hawak ng Japan, pero inaangkin din ng China. Bagamat tila walang halaga dahil sa kanilang laki, ang mga islet na ito ay matatagpuan sa hilaga lamang ng Miyako Straits, kung saan kailangang dumaan ang mga barkong pandigma ng China upang makarating sa karagatang Pasipiko. Kasama rin ang Okinawa Islands sa Ryukyu Archipelago, kabilang ang Miyako at Yaeyama Islands. Makikita agad na problema ang Japan. Hindi mapipigilan ng China ang US na tumulong sa Taiwan kung isasara ng Japan ang Miyako Strait gamit ang kanilang barkong pandigma. May opsyon si Xi na i-blockade ang Kipot. Ayon sa South China Morning Post, magbibigay ito sa China ng paraan na gawing bihag ang mga isla ng Japan. Ngunit hindi ito perpektong solusyon. Una, kung abala ang mga barkong pandigma ng China sa pag-blockade, di nila mapipigilan ng US na magpadala ng barko sa kabila ng Pasipiko. Ang Miyako Strait ay maring maging lugar ng panibagong labanan sa dagat malayo sa Taiwan at hindi kayang hatiin ni Xi ang kanyang atensyon. Kung pag-uusapan ng nahating atensyon, hindi palalampasin ng Japan ang pagtatangka ng China na gumawa ng blockade sa teritorial na tubig ng Hapon. Maaring subukan ng China, pero malamang sagutin ito ng Japan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng barkong pandigma at pagtutok ng missiles mula mainland at maliliit na isla sa mga barko ng China. Dagdag pa rito, may problema si Qi sa Okinawa. Ang isla ay maaring ituring na pinakakahangahangang simbolo ng kooperasyon sa pagitan ng militar ng Hapon at Amerikano. Sa ngayon, may ilang base militar ang US at may populasyon na 80,000 katao sa Okinawa. Sa 80,000 kataong iyon, halos 3,000 at 1,000 ay aktibong miyembro ng militar na nagmula sa iba't ibang sangay ng sandatahang lakas ng US. Ang presensya ng US na yon ay nangangahulugan na anumang direktang pag-atake na ilulunsad ng China laban sa Okinawa na halos hindi maiwasan kung makablockade man ang alinmang bansa sa Miyako Strait ay magdadala sa US sa labanan kapag inatake ng China ang Taiwan. Pwede pa ring makisali ang US, pero mas may dahilan sila kung tamaan ng missile ng China ang mga base nila. Tahimik nang naghahanda ang Japan para sa ganitong sitwasyon sa loob ng ilang panahon. Kung kailangan nitong magpatupad ng blockade, may mga barko ito para gawin yon. Mahalaga ang mga barkong tulad ng JSI Kizuchi. Pero mas mahalaga siguro
ang helicopter carrier ng Hapon, ang JS Izumo at JS Kaga. Hindi na lang chopper ang dala ng mga carrier na yon. In-upgrade na ng Japan para makadala ng 12-15 F-35B bawat isa. Kapag sinama ang lakas ng himpapawid sa 48 modernong destroyer, may hukbong dagat ang Japan na kayang tapatan ng China. Kahit hindi kasing dami ng kagamitan, tiyak naman sa lakas ng apoy. Pinakamababa, ito ay hukbong dagat na kayang mag-blockade sa Miyako Strait hanggang dumating ang US na may aircraft carrier at destroyer. Baka inakala niyang hindi makikialam ang Japan sa Taiwan. Pero nabigo ang pag-asang yon. Ilang linggo matapos maging punong ministro ng Japan, sinabi ni Sanichi Takaichi na ang anumang paggamit ng puwersang militar ng China laban sa Taiwan ay ituturing ng Japan bilang banta sa kanilang kaligtasan. Kahit wala pang malinaw na pagbabago mula sa doktrinang, nakatuon lang sa sariling depensa na nakikita natin, malinaw na palatandaan nito na lalaban ng Japan laban sa China kung itutuloy ni Xi ang kanyang plano na sakupin ang Taiwan. Walang kalituhan dito. Tahasan ito. Ayon sa Japan, banta na ang plano ni Xi, kaya handa silang gumamit ng puwersang militar laban sa China. Akala ni Xi siyang makapangyarihan sa Indo-Pacific, pero pinatunayan ng Japan sa isang barkong pandigma na mali ito, kaya napahiya si Xi. Klasikong pagpapakumbaba ng Hapon, pero malinaw at malakas ang mensahe. Tungkol naman sa susunod na mangyayari, tiyak na magkakaroon pa ng mas maraming pagtatalo sa pagitan ng China at Japan. Noong Abril 20, iniulat ng First Post na nagpadala ang China ng mga barkong pandigma sa Pasipiko, kasabay ng pagsisimula ng ehersisyong militar ng US, Japan at Pilipinas. Sinusubukan ng China na bawi ng ilan sa kanilang nawalang dangal, pero hindi magiging malakas ang kanilang mensahe kapag ipinapakita ng Japan ang mga pakikipag-alyansa na siyang dahilan ng pagkabahala ng China sa simula pa lang. Libu-libong milya ang layo. Ramdam ng kaalyado ni Xi ang epekto. Noong Abril 15, nagpadala si Vladimir Putin ng 2 frigate at isang supply ship mula Pacific Fleet ng Rusya papuntang China para sa 5 araw na pagbisita. Napansin ni Putin ang timing ng aksyon ng Japan sa Taiwan Strait. Nakuha ni Xi ang pangunahing mensahe. Pero ipinaalam din ng Japan kay Putin na kahit anong desperadong pagsisikap niyang makipaglapit kay Xi ay hindi nakakalusot sa kanilang pansin. Ang modernong Japanese destroyer ay tamang sagot sa mga luma at sira-sirang frigate ng Russia sa China. Nagpadala ang Japan ng nakamamatay na bagay sa Taiwan Strait na di na kayang pigilan ni Xi at Putin. Nag-iba na ang balanse ng kapangyarihan sa silangang Asya na hindi magugustuhan ng China, North Korea o Russia. Nag-deploy ang Japan ng 2 bagong missile na mas malayo ang abot at kaya ng mag-counter-strike. Parehong gawa ng Japan ang mga ito. Ang pag-deploy ng mga ito ay nangangahulugan na malalawak na bahagi ng teritoryo sa dagat at lupa na dati ay US forces lang sa Japan ang kayang abutin, ay abot kamay na ngayon ng Japan. Nagbago ng sitwasyon sa rehiyon pabor sa Japan at maaring maging permanente ito. Narito ang detalye ng 2 bagong missile at kung bakit nababahala ang China, North Korea at Russia sa deployment nito. Nakakalito kasi, parehong Type 25 ang tawag sa 2 bagong missile. Ang Type 25 surface-to-ship missile at Type 25 high-speed gliding projectile ay pinangalanan ayon sa kakaibang pulisya ng Japan sa pagbibigay ng pangalan sa sandata. Ang mga bagong kagamitan ay tinutukoy batay sa taon ng pananalapi kung kailan sila opisyal na nagsimula gamitin. Ang 2 bagong uri ng missile ay pormal na ipinakalat noong Marso 31. 2026 ang huling araw ng fiscal year 2025 ng Japan. Kahit magkaiba sila sa specs at kakayahan, pareho pa rin silang tinatawag na Type 25. Ang 2 bagong sistemang ito ang unang standoff missiles na gawa ng Japan at unang ipinakalat sa aktibong unit. Sa totoo lang, ang una sa 2, ang Type 25 Surface-to-Ship Missile o SSM, ay isang upgrade lang talaga ng kasalukuyang missile na Type 12. Base sa pangalan ng missile at estilo ng mga Hapones, maisip mong ang Type 12 ay inilabas noong 2012 o unang bahagi ng 2013. Bagamat tatapos ang development nito noong 2012 opisyal lang, itong naging bahagi ng serbisyo noong 2015. Isama na lang natin yan sa kakaibang paraan ng pagbibigay pangalan ng Hapones. Ang Type 12 ay truck-mounted anti-ship missile na gawa ng Mitsubishi Heavy Industries ng Japan. Upgrade ito mula sa lumang Type 88 SSM. Gaya ng ipinahiwatig ng pangalan, inilabas ang Type 88 noong huling bahagi ng dekada 80. Ang Type 12 upgrades ay nagdagdag ng modernong kakayahan gaya ng INS,
na may mid-course GPS guidance. Ipinagmamalaki nito ang mas mataas na katumpakan dahil sa pinaigting na terrain countermatching at target discrimination. Batay sa procurement order, tinatayan 50 Type 12 system ang naipakalat na. Kalaunan, isang bersyon ng Type 12 na inilulunsad mula sa barko na tinawag na Type 17 SSM-2 ang ipinakilala noong, hulaan mo, 2017. Ipapakalat ito sa Maya-class destroyers ng Japan at dinoble ang abot ng Type 12 hanggang 250 milya. Pinalawak ng Type, 25 ang abot nito sa 600 at 20 milya 5 beses na mas malayo kaysa Type 12. Iyan ang dahilan kaya kinakabahan ng militar ng China at Hilagang Korea. Unang beses, nagkaroon ng kakayahan ng Japan na umatake mula sa ligtas na distansya. Ang pagdevelop ng Ukraine ng mga missile gaya ng Flamingo, Neptune, FP-7 at FP-Siyam ay nagpalaya sa kanila sa pagdepende sa mga sistemang kanluranin tulad ng Storm Shadow o Scalp para sa long-range strike laban sa Russia. Ngayon, may kalayaan na rin ang Japan. Makikita natin mamaya, maaring maging critical ito sa mga susunod na taon. Technical na pagsasalita, ang isang misil ay karaniwang itinuturing na standoff weapon kung ito ay may saklaw na higit sa humigit kumulang 70 milya. Pwedeng ilunsad ang misil mula sa labas ng abot ng karamihan sa depensang panghimpapawid ng kalaban. Technical, ang Type 12 ay standoff missile na. Pero hindi ganoon ang kaso kapag isinasaalang-alang ang mga depensang panghimpapawid ng China laban sa mga misil. Oo, ang Russian S-300 system ng China at ang lokal na ginawang HQ-15 na katumbas nito ay may epektibong saklaw na mga 100 at 24 milya lamang. At ang saklaw ng HQ-Siyam ay halos katumbas ng sa Type 12. Gayunpaman, ang HQ-22 system ng China ay may saklaw na mga 100 at 5 milya. Ang Russian S-400 nito ay may pinakamataas na saklaw na halos 200 at 50 milya. At ang HQ-11 nito na nilalayong maging long-range na katumbas ng THAAD ng US ay umaabot sa mga 1,864 milya. Hindi standoff missile ang Type 12 kumpara sa huling tatlong sistema. Dahil mas malawak ng halos 2 beses at kalahati sa air defenses ng China, ang Type 25 SSM ay siguradong standoff missile. Plano rin ng Hapon na palawakin pa ang saklaw ng susunod na bersyon hanggang 700 at 32 milya. Kahit sa 600 at 20 milyang saklaw binabago ng Type, 25 ang laro sa China at Hilagang Korea. Ang Type 12 ay pangunahing palaban lang sa agarang banta dahil sa limitadong saklaw nito. Ang Type 25 ay may long-range precision strike capability na kayang tumama sa pormasyon ng hukbong dagat at piling target sa lupa. Inaprubahan ng Kongreso ng Hapon ang pag-upgrade noong Disyembre 2020. Ayon sa ulat, nagsimula ang mass production noong taon piskal na 2023 at pinabilis ang deployment para sa taon piskal na 2025. Tinupad ng Hapones ang pangako kahit sa huling araw ng taon. Pagdating sa mga specs, hindi pa gaano alam sa ngayon. Tulad ng laki ng warhead na dala nito, bilis at iba pa. Muling dinisenyo ang airframe ng Type 25 para mabawasan ang radar signature. Mahalaga ito para sa kaligtasan laban sa modernong air defense system. Pinapagana ito ng isang compact na turbofan engine na in-optimize para sa tuloy-tuloy na mababang altitude na paglipad, na lalo pang nagpapababa ng posibilidad na matukoy habang mahaba ang biyahe sa ere. Pinag-uugnay ng Type 25 ang inertial navigation, satellite positioning, terrain referencing at terminal radar imaging sa paggabay nito. Ginagawa nitong posible ang pagtama sa mga gumagalaw na target, pandagat ng may napakataas na katumpakang Hapones. Kayang tumanggap ng mid-course updates ang missile gamit ang network-enabled data links, pinagsasamang input mula sa maritime patrol aircraft, coastal radar o iba pang surveillance assets ng real-time. Tinutugunan din ito ang mahalagang aspeto ng mobilidad sa makabagong land-based missile. Ang sistema ay nakakabit sa High Mobility Transporter Erector Launcher sa 8x8 wheeled chassis. May 6 na missile canisters bawat launcher at kaya mapaputok ng sunod-sunod bago lumipat ng pwesto. Pinatunayan ng digmaan sa Ukraina na ang kakayahang magpaputok at mabilis na umalis ang talagang nagiging mapagpasiya sa panahon ng malawakang pagmamanman at kamikaze drone. Sinusulit ng Hapon ang mabundok na heograpiya. Kaya pwedeng ikalat ang mga launcher sa baybay no isla, magpaputok at agad lumipat bago makontra ng kalaban. Tiyak na ipapakalat ang sistema sa buong sandatahang lakas ng Hapon. Ngunit estratehiko ang pagpili ng unang mga lokasyon para sa deployment. Paano man?
Ang mga unang operational unit ay itinalaga sa Kampuchang-un, Kunimoto Prefecture. Mula rito, mas maraming target sa China at Hilagang Korea ang naabot. Abot na ng Japan ang buong Korean Peninsula para sa opensibong pag-atake sa lupa o dagat, kabilang ang buong Hilagang Korea. Si Kim Jong-un, kataas-taasang pinuno ng Hilagang Korea, ay palaging kayang umatake sa Japan gamit ang mga misil. Ganon din ang ama niyang si Kim Jong-il na namuno bilang kataas-taasang pinuno mula 1994 hanggang 2011 bago pinalitan ni Kim Jong-un. Naman na rin ni Kim Jong-il ang kakayahang umatake sa Japan mula sa kanyang ama, si Kim Il-sung, ang nagtatag at unang pinuno ng Hilagang Korea. Pagsapit ng dekada 90, napaunlad na ni Kim ang Hwasong-7 ballistic missile, kilala bilang Nodong, at sinimulan itong serye. Ngunit namatay siya noong 1990, 41 taon bago ito opisyal na gamit. Ang binagong Scud na Nodong na may abot na 800 milya ay maasahang umaabot sa Osaka, Tokyo at karamihan ng timog at gitnang Japan. Mula noon, bawat henerasyon ng dinastiyang Kim ay nagpalawak ng kakayahan ng Hilagang Korea. Bukod sa Nodong, mayroon ding Hwasong-10 ang kasalukuyang Kim, isang intermediate-range ballistic missile na may abot na hindi bababa sa 1,500 milya. Sapat na yon para abutin ang buong Japan mula Hilagang Korea. Meron din siyang ICBM na may buong saklaw. Ang Hwasong-14 ay may saklaw na hindi bababa sa 4,000 milya, habang ang Hwasong-15 ay kayang abutin ang continental US. Pareho silang siguradong makakarating sa Japan. At marami pang iba. Sa loob ng mga dekada, kayang atakihin ng Hilagang Korea ang Japan mula sa ligtas na layo at lampas paroon, habang ang Japan ay hindi kayang magbanta ng katulad na antas. Tanging na ipagtatanggol lamang nito ang sarili laban sa mga paparating na misil gamit ang sapin-saping depensang panghimpapawid tulad ng Patriot Pack, 3 at Aegis SM-3. Ngayon, dahil sa mas malayong abot ng Type 25 SSM, patas ng laban. Kapag tinira mo kami, makakaganti rin kami. O baka kami pa ang unang umatake. Available na ang mga opsyong ito sa Japan na nagbibigay dito ng kalamangan laban sa China. Hindi naman eksaktong pareho, pero halos magkapareho na rin. Ang pinagkaiba ay dahil sa laki talaga ng China. Kayang-kaya ng Type 25 na abutin ang buong Hilagang Korea. Umabot sa halos 6 na milyong milya kwadrado ang China na hinihiwalay ng East China Sea sa Japan. Sa 600 at 20 milya maliit lang na parte ng teritoryo ng China ang naabot ng Type 25 SSM. Pero kahit ganun, nakakabahala pa rin para kay Xi ang mga lugar na naabot nito. Kapag inilagay sa malalawak na isla ng Japan, maraming target sa mainland ang maabot. Pinakamahalaga rito ay ang mga target sa malayong silangan ng China. Kasama na ngayon sa naabot ang Shanghai, pati mga pangunahing lungsod, daungan at industrial na sentro gaya ng Hangzhou at Ningbo. Hindi lang ito malalaking sentro ng populasyon na tahanan ng mahahalagang kumpanya at industriya ng Sina at nagpapagalaw sa pandaigdigang kalakalan nito. Ang Type 25 ay isinasama rin sa puntirya nito ang mahahalagang pasilidad militar. Ang paliparan ng Jiangqiao sa Hangzhou ay pangunahing base militar ng hukbong himpapawid ng China, tahanan ng 83 Brigade ng PLA-AF. Dito nakabase ang JH-JHP-2A fighter bombers ng China. May pangunahing base rin sa Ningbo, ang Ningbo Naval Base. Punong himpilan ito ng East Sea Fleet ng PLA Navy at pangunahing command center sa East China Sea Operations. Kasama sa sakop ng Type 25 ang Fuzhou Air Base na malapit sa lungsod ng Fuzhou. Mahalagang sentrong airbase na ito para sa pagtitipon ng puwersa katapat ng Taiwan at basehan ng air defense missile ng China. Marami pang pasilidad na siguradong ayaw ni Xi maabot ng saklaw. Hanggang ngayon ganito pa rin. Tulad sa Hilagang Korea, may edge ang China na tamaan ng Japan gamit ang standoff missiles. Pero hindi ito kaya ng Japan sa China. Ang DF-21, di kilala bilang carrier killer, ay nagsimulang gamitin noong early 2010. Bagamat anti-ship ballistic missile ito, kaya rin itong tamaan ang mga nakatigil na target sa lupa. Kayang abuting na hanggang 1,336 na milya ang teritoryo ng Hapon, kabilang ang US bases sa Okinawa. Kayang magsagawa ng precision strike ng ground-launched CJ-10 o DH-10 cruise missile ng China hanggang Siam, na 130 milya ang layo. At ang DF-26 intermediate range ballistic missile nito ay may saklaw na 2,485 milya sapat para abutin ang buong Hapon at higit pa. Tulad sa Hilagang Korea, nagbibigay ang mas malawak na saklaw ng Type 25 SSM ng kakayahang maabot ang sensitibong bahagi ng China
na tumutulong mapantay ang laban para sa Hapon. May ikatlong rehiyon din kung saan binago ng bagong misil ang sitwasyon, ang Rusya. Mula si Paro sa Hilaga, kayang lumipad ang Type 25 papuntang Rusya at tamaan ng Heilongjiang at Jilin sa China. Itinuturing na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng China ang rehiyong ito. Ngunit isa rin itong mahalagang daanan ng transportasyon. Mahalaga ang mga sentro ng riles tulad ng Sui-Sui-Fenghe at Liaojiu Corridor sa transportasyong panlupa papuntang hilagang daungan ng China. Ang mga lugar sa hangganan ay naging masiglang sentro nitong mga nakaraang taon dahil sa umuunlad na kalakalan na resulta ng pagkakapilit sa Rusya na ilipat ang karamihan ng kanilang kalakalan sa China dahil sa mga parusang ipinataw ng kanluran. Malalim at napakamahal na mga plano ang kasalukuyang isinasagawa upang higit pang palawakin ang infrastruktura ng loistika, lalo na ang mga koneksyon papunta sa mga kalapit na daungan ng malayong silangan ng Rusya. Target na ngayon ng Hapon ang mahalagang sentrong ito sa lumalakas na alyansang Chino-Rusya sakaling sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, natatamaan na ng Type 25 ang ilang pangunahing daungan ng malayong silangan ng Rusya. Hindi rin kailangan ng Hapon ng standoff na sandata para mapasabog ang Rusya. Sa pinakamalapit na bahagi, 26 o 27 milya lang ang pagitan ng Hapon at Rusya sa Leperouse Strait na naghihiwalay sa Hokkaido at Sakhalin. Meron ng Ukraine ng mga simpleng FPV drone na kayang umatake sa mas malalayong distansya. Dahil sa pinalawak na abot ng Type 25, mas maraming target ang naabot para kay Pangulong Vladimir Putin, kabilang ang mga pangunahing daungan at pasilidad militar. Ang Russian Pacific Fleet sa Vladivostok ay umabot na sa Japan. Ang Khabarovsk ay pangunahing sentrong administratibo at militar at punong tanggapan ng Eastern Military District ng Rusya. Madalas, hindi naging madali ang relasyon ng Japan at Rusya at tumindi pa kamakailan dahil sa suporta ng Japan sa Ukraine. Matagal nang may bentahe ang Rusya sa standoff missile laban sa Japan tulad ng China at North Korea. Pero ngayon, nawala na ito. Hindi man kayang tamaan ng Japan ang malaking bahagi ng Rusya gamit ang Type 25. Pero ang mga abot itong reyon ay posibleng makasira sa depensa ng Rusya sa malayong silangan at makaapekto sa integrasyon nito sa China. Malaking estratehikong pagkatalo ito kay Putin. Nagbibigay kami ng pinakabagong balita at pagsusuri sa militar mula sa mga pangunahing hotspot sa mundo dito sa Military Show. Mag-subscribe na sa channel na yon para manatiling lubos na informadong tungkol sa lahat ng pinakamahalagang kwento at mga kaganapan. Maaring iniisip nyo kung bakit ang Hapon na may mataas na technical na kakayahan ay wala pa rin kakayahang magsagawa ng pang-opensang pag-atake mula sa malayo ngayon. Ito ay isang bagay ng pagpili. Matapos ang matinding pagkatalo nito sa ikalawang digmaang pandigdig, ang Hapon ay nagpatibay ng paninindigang militar na para lamang sa depensa. Gagawa at bibili lamang ito ng mga sandata para ipagtanggol ang sarili laban sa mga banta. Ngunit hindi na mga sandatang pang-opensa. Naging posible ito dahil sa opisyal na alyansang militar ng Hapon at Estados Unidos. Ayon sa Treaty of Mutual Cooperation and Security noong 1900 at 60 kailangang ipagtanggol ng Estados Unidos ang Hapon kapag inatake ito. Ngunit lahat ng sandatang pandigma sa Hapon ay napunta sa mga puwersa ng Estados Unidos sa kanilang 15 pangunahing base sa bansa. Kaya ng US atakihin ng Tsina, Hilagang Korea o Rusya gamit ang F-15E Strike Eagle at F-35A Lightning II mula sa mga base tulad ng Kadena Air Base sa Okinawa. Gaya ng ginagawa nila sa Iran, kaya ng mga eroplanong ito magpaputok ng long-range standoff missiles tulad ng AGM-100 at 58 JASSM at AGM-88 GAARGMER. Pero para sa Hapon, kahit gaano kalawak, hindi na sapat ang security blanket. Malaki ang pagbabago sa seguridad ng reyon dahil sa mabilis na pag-unlad ng mga sandatang pang-opensa ng China at Hilagang Korea. Kaya tumataas ang panganib para sa Hapon. Dahil sa mga pangyayaring ito, naglabas ang Hapon ng isang malakihang nirebisa at mas agresibong National Security Strategy, NSS, noong 2022. Direktang tinukoy ng bagong NSS ang China bilang pangunahing banta at Rusya bilang malaking banta. Inutusan nito na halos doblehin ang gasto sa depensa sa 2% ng GDP pagsapit ng 2027 mula sa dating di-opisyal na 1% limitasyon. Pinakamahalaga, unang beses nangako ang Japan na magkakaroon sila ng kakayahang mag-counterstrike at nagbukas na sila sa mga sandatang pang-opensa. Pwede nang gamitin ang Type 25 standoff missile para targetin ang kalabang base kung napipinto ang armadong pag-atake.
At tulad ng nakikita mo sa papapakilala ng dalawang bagong Type 25 missile, hindi nasasayang ng Japan ang oras sa pagsasakatuparan ng mandato. Ang isa pang bagong ipinakilalang missile na tinatawag ding Type 25 ay kabilang sa standoff missiles pero may ibang misyon. Ang Type 25 Hyper Velocity Gliding Projectile o HVGP. Ang HVGP ang unang operational hypersonic glide weapon ng Japan. Ang bagong Block 1 ay may abot na 100 at 85,310 milya. Pero hindi ito ang nagpapabugod tangi rito. Ang missile ay pinapalipad gamit solid fuel rocket booster na humihiwalay sa taas. Dahil dito, kayang bumaba ng glide vehicle sa hypersonic na bilis, higit Mach 5 o 3,700 milya at oras, habang gumagawa ng biglang galaw para makaiwas sa pagharang. Ang HVGP ay may conical boost glide warhead na may maliliit na control fins para sa lateral at vertical adjustment. Gaya ng kapangalan nito, gumagamit ito ng satellite navigation, inertial systems, at terminal radar infrared imaging bilang gabay. Dahil sa mas maikling abot, hindi nito na ibibigay sa Japan ang kaparehong kakayahang humadlang na ibinibigay ng mas mahabang SSM. Pangunahing idinisenyo ito para depensahan ng malalayong isla, hindi para sa counter-strike operations. Pero kung ano man ang kulang nito sa abot, binabawi naman ito sa pagiging palihim at maraming gamit. Kaya't perpekto ito para sa mga short-range na counter-strike operational profiles. Ang maneuverability ng HVGP ang dahilan kaya mahirap itong subaybayan at pabagsakin. Magaling itong gamitin sa pag-atake ng base ng kalaban at high-value assets gaya ng command nodes, amphibious assault groups, at carrier decks, gamit ang armor-piercing o explosively formed projectile warheads. Sa mga magkakadugtong na islang mahigpit na pinag-aagawan, kayang lumihan ng HVGP ng sariling panakot o deterrence. Mapipilitang dumayo ang mga barko at missile launch sites ng kalaban dahil sa takot sa lihim at mahirap pigilang missile attacks. Kung sapat ang bilang, makakatulong ang Type 25 SSMs at HVGPs sa pagpapalawak ng depensa ng Japan para maprotektahan ng East China Sea at mga rehiyon malapit sa Taiwan. Ginagamit ang Block 1 para sa pagsasanay at pagpapakilala. Ang Block 2 na bersyon na ilalabas sa 2030S ay may saklaw na 1,300, 1,800 milya. Mas magiging bantay ito sa counter-strike kaysa Type 25 SSM sa saklaw at kakayahan sa pagmanyobra. May plano rin ang Hapon na maglunsad ng karagdagang bersyon mula sa barko at himpapawid sa 2027 para sa layered at distributed strike architecture. Pinagsasama ng arkitekturang yon ang lokal na Type 25 at mga napatunayan ng sistema mula sa mga kaalyado ng Hapon, lalo na sa US. Plano ng Hapon na lagyan ng US-made Tomahawk missile ang lahat ng 8 nitong Aegis destroyer. Noong Marso 2026 matagumpay na na-upgrade ang Congo-class destroyer JS Chukai para makapagpalipad ng Tomahawk. Unang beses na ang barkong pandigma ng Hapon ay kayang tamaan ng target na lampas, 1,000 milya ang layo. Ayon sa ulat, natapos ng JS Chukai ang crew training at pagbabago sa Naval Base San Diego ng mas maaga, na may live fire tests sa Agosto 2026 bago bumalik sa Sasebo Naval Air Base. Mayroon ng isang problema. Maaring kailanganin pang maghintay ng Hapon bago maihatid ang kanilang mga Tomahawk. Umorder ang Hapon ng 400 Tomahawk, 200 Block 4 at 200 Block 5 sa kontratang nagkakahalaga ng $1.7 bilyon noong 2024. Naka-schedule makumpleto ang delivery sa 2027. Sobrang ginamit ng US ang Tomahawk laban sa Iran, kaya lalo pang naapektuhan ng dati ng kapos na sistema ng supply. Mabilis na naubos ng US ang kanilang stockpile na hindi na mapalitan. Bago ang digmaan, meron itong humigit kumulang 3,000 hanggang 4,000 at 500 na Block 4 at 5 na mga variant na nakaimbak. Ayon sa ulat, nakagamit sila ng 400 sa loob ng unang 72 oras, laban sa Iran at 800 at 50 sa unang buwan. Samantala, ang taunang produksyon ay nasa 60 hanggang 70 lang kada taon. Oo, nagkasundo ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng US at Raytheon noong Pebrero 2026 na patasin sa 1,000 kada taon ang produksyon ng Tomahawk. Pero matatagalan ito at uunahin muna ang US sa datahang lakas. Sa Hapon, lalo nitong pinatibay ang halaga ng sariling pagdevelop ng makabagong sandata.
Naranasan na natin ang katulad ng sitwasyon sa patuloy na paghahanap ng Ukraine ng PAC, 3 missiles para sa Patriot systems nila. Ang bigmaan laban sa Iran ay nagpapataas ng pressure sa mga imbakan ng armas ng US na sentro ng depensa ng mga kaalyado nito. Makikita mo kung bakit ang mga lider militar at politikal mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula EU hanggang Japan, ay nananawagan ng uri ng sariling kakayahan sa paggawa ng armas na napilitan ng paunlarin ng Ukraine. Ang bagong Type 25 missiles ng Hapon ay nagdulot ng dagdag na dahilan para mag-isip sina Xi, Kim at Putin. Unti-unting nasisira ang militar ng China habang isinasagawa ni Xi Jinping ang malawakang paglilinis sa matataas na opisyal. Mukhang walang ligtas dahil kahit ang mga pinakarespetadong general na may dekada ng karanasan ay pinapaalis na rin. Naniniwala si Xi na makakatulong ito sa pagbuo ng tapat, moderno at epektibong hukbo. Mali siya. Sabi ng maraming eksperto, winawasak ng kanyang mga ginagawa ang lakas at pagkakaisa ng militar. Itinulak nito ang PLA paurum ng ilang dekada at inilagay ang sandatahang lakas ng China sa krisis na baka hindi na nila malampasan. Kaya para maintindihan ang kwentong ito, ang unang tanong na kailangang sagutin ay bakit? Bakit? Sa panahon na pinalalawak ng China ang kanilang militar, binubuo ang pinakamalaking hukbong dagat sa mundo at nagpapakita ng mas malakas na kapangyarihan kaysa dati, bakit isusugal ni Xi Jinping na pabagsakin ang sarili niyang militar? Ang sagot, sa madaling salita, ay nauuwi sa kontrol. Noong 2017 sa ika-11 na kongreso ng partido, inilatag ni Xi ang mga plano para sa pagtatayo ng isang tunay na world-class na puwersang militar. Pagsapit ng 2020, layunin ni Xi na maging ganap na mekanisado ang ground forces ng PLA gamit ang world-class armored vehicles at advanced na teknolohiya sa impormasyon para sa bagong estratehikong kakayahan. Pagsapit ng 2035, inaasahan niyang ganap ng modernisado ang militar. At pagsapit ng 2049 na siya ring ika-100, anibersaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China, makakamit na ang pagiging world-class. Sa modernisasyon at pamumuhunan sa makabagong sistema, inaasahan ni Xi na maabot ng militar ng China ang buong potensyal nito at maging isa sa pinakakatakutang puwersang pandigma. Hindi man matapatan ng China ang militar ng Estados Unidos, gusto ni Xi na mapaliit ang agwat nila. Sa teorya, magbibigay ito sa China ng mas malaking kapangyarihan at kalayaan para ituloy ang mga estratehikong layunin nito, tulad ng muling pag-iisa sa Taiwan na may mas maliit na panganib ng pakikialam ng mga kaaway. Ngunit hindi lang mas makapangyarihan at high-tech na militar ang gusto ni Xi, gusto rin niya ng hukbong nagpapataas ng pamantayan sa disiplina, profesionalismo at katapatan. Gusto niya ng isang hukbo na kailanman ay hindi tumatanggi, kung saan bawat miyembro ng tauhan, mula sa pinakamababang recruit hanggang sa pinakamataas na opisyal, ay lubos na nakatuon sa layunin at handang sumunod sa anumang utos na manggagaling sa namumunong partido nang walang tanong o pag-aalinlangan. Isang hukbo na siya at siya lang ang may kontrol. Walang puwang sa ganitong hukbo para sa mga malayang mag-isip, para sa mga taong maaring manggulo sa kaayusan o sumalungat sa agos. Kaya ang ganitong mga tao ay sistematikong inaalis habang tayo ay nag-uusap. Nasa ikatlong digmaang pandaigdig na ba tayo? Parang magkaibang realidad ang nababasa natin depende sa source. Hindi na rin mahirap sumubaybay sa balita ngayon. Mahirap talagang malaman ng totoo. Tingnan mo ang kwentong ito na tinutukan ng halos 200 source ng balita mula sa iba't ibang panig. Ayon sa militar ng Estados Unidos, ang pagharang nila sa mga pantalan ng Iran ay agad nagpahinto sa kalakalan sa loob ng 36 na oras. Isang araw bago iyon, may balitang tinutukan ng halos 80 sources, karamihan mula kaliwa, na nagsabing halos di naapektuhan ang trapiko ng barko sa Strait of Hormuz sa unang araw ng blockade. Kaya, alin ang totoo? Nubos na paghinto o halos walang abala, posible kayang parehong totoo ito? Ginagamit namin ang ground news para manatiling may alam sa iba't ibang labanan sa mundo dahil sa pagkakaiba sa pagbabalita. Kung isa lang ang headline na nakita mo, iisa lang din ang pananaw at iba ang iyong pagkaunawa sa nangyayari. Kinokolekta ng ground news ang libo-libong balita araw-araw, inaayos ayon sa paksa at ipinapakita ang pagkiling, kredibilidad at pagmamay-ari ng bawat source para makita ang lahat ng anggulo. Madalas namin gamitin kamakailan ang blind spot na nagpapakita ng mga balitang tinatalakay ng isang panig ng politika pero bihirang banggitin ng kabila.
Kahit saan ka man pumwesto sa politika, ang paglabas sa echo chamber ay nagbibigay sa iyo ng mas tumpak na pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari. At napakahalaga niyan pagdating sa pagbasag sa ulap ng digmaan. Pumunta sa ground.news/military show o iscan ang QR code para makakuha ng 40% diskwento sa Unlimited Access Vantage Plan. Mas mababa pa ang presyo nito kaysa isang tasa ng kape. Subukan mo na ang Ground News. Nagsimula noong 2022 at magpapatuloy hanggang 2026. Si Xi Jinping ay nagsagawa ng walang kapantay na paglilinis sa pamunuan ng militar ng China, kung saan mahigit 100 matataas na opisyal at 12 dosenang mga general at tenjente general ang tinanggal sa kanilang mga posisyon at marami pa ang kasalukuyang nawawala o iniimbestigahan. Hindi lang basta-basta mga opisyal o mabababang ranggo ang mga ito. Sila ay ilan sa mga pinaka-veteranong lider militar ng China. Noong huling bahagi ng 2024, ang dating ministro ng depensa, si Wei Fenghe, ay iniimbestigahan dahil sa korupsyon. Kalaunan, pinalayas siya mula sa Partido Komunista ng China, CCP, at inalisan ng ranggo bilang general sa Rocket Force. Si Li Shangfu na pumilit kay Wei ay misteryosong nawala noong 2023 bago tanggalin sa pwesto at alisin sa partido na naging pinakamaikling nagsilbing ministro ng pambansang depensa sa kasaysayan. Si Li Yuchao, commander ng Rocket Force ng People's Liberation Army, ay isa pang malaking panalan na bumagsak at pinalayas mula sa partido noong Hulyo 2024. At noong 2025 lalong bumilis ang paglilinis, kung saan maraming general, kabilang sina He Weidong at Miao Hua, ang inakusahan ng tinatawag ng CCP na napakabibigat na krimen. Walang senyales noong 2026 na bumababa ang trend na ito. Noong Enyero, inanunsyo ng China ang pagkanggal kina Liao Zhenli at Jiang Yusha, dalawang pinakamataas na general sa Central Military Commission. Inialay ni Liao ang buong buhay niya sa militar. Sumali siya sa PLA noong 1983 at nagtapos sa PLA National Defense University makalipas ang isang taon. Nagpatuloy siyang mahalagang bahagi ng mga labanan ng China at Vietnam mula dekada 1980 hanggang 1990 isa kilala sa pagdepensa laban sa hindi bababa sa 36 na atake ng mga Vietnamese. Habang lumilipas ang mga taon, umangat siya sa ranggo at naging Chief of Staff ng 65,000 Group Army noong 2009. Chief of Staff ng People's Armed Police noong 2015. Chief of Staff ng PLA Ground Force sa Parahong Taon at Chief of Staff ng Joint Staff Department ng CMC noong 2023. Si Jiang ay nagkaroon din ng matagumpay na karera. Anak ni General Zhang Zhongshen, isa pang matagumpay at pinaranggalan na leader ng PLA. Sumali si Zhang sa militar noong 1968 at lumaban sa digmaang Sino-Vietnamese. Nung nasa kalagitnaan pa lang siya ng 20 anyos at komandante ng kumpanya, ipinamalas ni Zhang ang kahangahangang tactical na kakayahan lampas sa kanyang edad. Naipit ang unit niya habang tinatangkang salakayin ang matibay na posisyon sa tuktok ng burol. Alam ni Jiang na mabibigo ang harapang pag-atake kaya gumawa siya ng matapang na kahilingan. Humiling siya ng batalyon na 4 beses ang laki ng unit niya para magsagawa ng pagliko sa gubat mula sa gilid. Sa huli, inaprubahan ng komandante ang kahilingan at nagtagumpay ang sorpresang atake. Nabutas ang depensa ng Vietnamese at nagdiwang ang mga sundalong Chino. Pagkalipas ng 5 taon, si Jiang na ang namuno sa pangunahing pag-atake sa pinakamalaking labanan sa digmaan sa hangganan ng China at Vietnam, ang labanan sa Laotian. Muli, matapang at ambisyoso ang kanyang mga taktika. Ang kanyang estratehiya na may unang planong koordinasyon ng infantry at artilyerya mula Cultural Revolution ay gumamit ng labis na suporta ng artilyerya lampas sa normal para sa komandante ng rehimento. Mula, naging matagumpay ito. Sa kabila ng matinding contra-attack ng mga Vietnamese, nagawang panatilihin ng mga tauhan ni Jiang ang kanilang posisyon laban sa 6 na rehimentong kalaban. Dahil na rin sa malaking tulong ng artilyerya na sumusuporta sa kanila, napatunayan niya ang kanyang kakayahan at nakuha ang sunod-sunod na promosyon, kung saan si Jiang ay naging Major General noong 1977, Lieutenant General noong 2007 at General noong 2011. Noong 2017 naging Vice Chairman siya ng CMC, ngunit sa huling bahagi ng 2025, bigla siyang nawala sa publiko. Noong Enero, opisyal na tinanggal siya at si Liao sa pwesto. Parang walang saysay ang kanilang mga taon ng karanasan.
nabura agad ang lahat ng kanilang serbisyo, sakripisyo at prestihyo. Ayon kay Xi at sa kanyang mga taga-suporta, ginawa nila ito para sa marangal na dahilan. Sabi ng partido, hindi umano pampulitikang paglilinis ang malawakang pagtanggal ng mga pangunahing opisyal ng militar. Ayon sa kanila, bunga lang ito ng anti-korupsyon ng Beijing. Ipinapahayag ng CCP na matagal nang may malalang problema ng korupsyon ng PLA, kung saan sangkot ang mga opisyal sa paglustay ng pondo, pagbili ng promosyon, pamimeke ng mga dokumento at iba pa. May ebidensya na sumusuporta sa argumentong ito. Sabi ng mga taga-suporta ni Xi, hindi makakamit ng tiwaling militar ang world-class na antas na gusto ng China. Hindi makakamit ng militar ang mataas na kredibilidad at kalidad kung puno ito ng mga opisyal na nagsisinungaling, nagnanakaw at nandaraya. Dahil dito, ayon sa partido, napilitan silang imbestigahan at parusahan ang lumabag sa patakaran. Ipinaglalaban din ng CCP na dapat laging manatiling ganap na kontrolado ng partido ang militar. Hindi dapat magkaroon ng panganib ng kudeta o pagkakawatak-watak ng utos na siyang isa pang sinasabing katwiran sa patuloy na pagtanggal ng matataas na opisyal at pagpalit sa mga itinuturing na mas tapat at mapagkakatiwalaan kahit hindi gaanong may karanasan. Sabi ng ilang analista, hindi pumapasa sa pagsusuri ang paninindigan ng partido. Halimbawa, naglabas ang Jamestown Foundation ng mahabang pagsusuri na pinamagatang ang mga pagkakaiba ni Jiang Yoshua kay Xi Jinping ang dahilan ng kanyang pagkatanggal gamit ang datos mula sa opisyal na sanggunian ng China bilang patunay. Ang mga paratang laban kay Jiang at iba pang sangkot sa paglilinis ay mas dahil sa hindi pagsang-ayon sa mga pulisiya ni Xi Jinping kaysa sa korupsyon. Pinanggit sa ulat na tumutol sina Jiang at Liao sa mga utos na tingin nila'y hindi makatotohanan, lalo na sa pananakop sa Taiwan pagsapit ng 2027. Iginiit ni Jiang na mas makatotohanang target ang 2035. Tila hindi talaga nilalabanan ni Xi ang korupsyon, kundi ang pagsuway. Tinatanggal niya ang sinumang maglakas loob, tumutol o magsabi ng hindi sa kanya. Ayon kay Helena Legada ng Merix, malinaw sa pahayag ng mga opisyal na politikal ang dahilan ng pagtanggal kina Jiang at Liao, batay sa tunay o pinaniniwala ang kakulangan ng katapatan kay Xi at sa kanyang mga layunin. Sa pag-alis ng mga sumusuway, ayon sa mga analyst, pinahina ni Xi ang PLA at sinira ang pangarap niyang magkaroon ng world-class na militar. Pero bago natin pag-usapan yan ng mas malalim, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang palabas na ito tungkol sa militar, para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka dito, mag-subscribe para hindi ka mag-miss ng updates. Sa unang tingin, tila nililinis ni Xi ang mga tiwaling opisyal at inaalis din ang mga taong maaring magpahina sa kanyang awtoridad sa inaharap. Kung titingnan mo ng mas malalim, magsisimula ng lumitaw ang tunay niyang layunin. Hindi lang siya tumatarget ng mga individual, kundi pati na rin ang mga koneksyon, ang mga impormal pero mahalagang network ng kapangyarihan na nag-uugnay sa iba't ibang tao at grupo sa loob ng militar, na kilala sa China bilang Guanxi. Umiral ang ganitong network sa iba't ibang anyo sa lahat ng militar sa mundo. Isa silang natural at halos hindi maiwasang resulta ng kung paano gumagana ang mundo ng militar. Halimbawa, ang mga sundalong sabay nag-enlist at nag-training sa isang pasilidad ay palaging may uri ng pagkakapatiran. Madalas na ginagabayan ng mga nakatataas na opisyal ang mga pinaka-promising na tropa sa ilalim ng kanilang pamumuno at patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila kahit na mailipat pa sila sa ibang unit o lugar habang tumatagal ang kanilang karera. Ang mga taong nagsisilbi ng magkakasama ay natural na magkakaroon ng ugnayan at kadalasan ay handang tumulong o magmalasakit sa isa't isa sa hinaharap kung sakaling magkaroon ng pagkakataon. Kaya kahit nasa papel ay mukhang umaandar ang militar, batay lamang sa ranggo, utos at formal na chain of command, may nakatagong antas din ng mga relasyon na nakakaapekto sa kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Totoo ito, lalo na sa militar ng China, kung saan ang Guanxi ay di formal na kinikilala o nire-regulate, ngunit tahimik na humuhubog sa takbo ng sistema. Halimbawa, kung may problema ang sundalong Chino, baka ayaw niyang dumaan sa opisyal na proseso dahil sa pagkaantala at burokrasya. Pwede siyang lumapit sa dati niyang commanding officer para humingi ng payo o kontakin ang dating kasamahan sa squad. Sa pananaw ng mga tauhan, maraming benepisyo ang sistemang ito. Mas madali para sa mga militar na magkakilala at natitiwala sa isa't isa na magtulungan nang hindi na kailangan dumaan sa maraming patakaran at proseso ng pag-apruba.
Ang Guanguanxi ay nagpapalakas ng tiwala, nagpapasigla ng komunikasyon at bumabawi sa sobrang higpit at matigas na top-down na mga estruktura na umiiral sa PLA. Sa katunayan, ayon kay Christopher Nye, isang fellow ng Jamestown Foundation at eksperto sa militar ng China na sumulat para sa War on the Rocks, sa China, ang pag-asa sa mga impormal na koneksyon ang tunay na paraan ng isang opisyal para makagalaw sa loob ng sistema. Ganito kung paano nakakakuha ng promosyon, proteksyon sa politika kapag iniimbestigahan, at nakikipag-usap para sa pamumuno sa labanan o prioridad sa bala. Ang mga Guanguanxi na ito ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang payong, ang mahalagang estruktura ng patronage na nagbibigay ng seguridad at mga kinakailangang yaman para makakilos sa loob ng isang totalitaryong estado ng partido. Dahil sa Guanguanxi, nakakuha si Jiang Yushan ng pag-apruba sa hiling niyang buong batalyon ng dagdag na tropa at lahat ng suportang artillerya na gusto niya noong digmaang Sino-Vietnamese. Anak siya ng isang kilala at lubos na iginagalang na general. Mayroon siyang sariling network ng mga koneksyon at humingi siya ng pabor mula sa mga taong nakakakilala sa pangalan ng kanyang ama. Sa huli ng karera niya, patuloy ginamit ni Jiang ang koneksyon niya para sa mga layunin niya. Habang nagsisilbi bilang komandante ng Shenyang Military Region noong huling bahagi ng 2,000 halimbawa, pinangunahan niya ang isang programang pabahay ng militar na kinabibilangan ng paggamit ng mga lupaing inilalaan sa militar upang ayusin ang malalaking kasunduan sa konstruksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga komersyal na developer. Malaking tulong ito sa militar dahil nagkaroon ng pabahay ang libu-libong opisyal at nagawa ito ni Jiang nang maiwasan ang mga formal na hadlang na madalas nagpapahirap sa ganitong proyekto. Maraming kwento sa kasaysayan ng militar ng China kung saan personal na koneksyon ang tumulong sa mga tauhan na malampasan ang burokrasya o makamit ang hindi posible kung sila'y sumunod lang sa patakaran. Halimbawa, kaya ng mga mataas na ranggong kumander na piliin ang pinakamay talento at ambisyosong recruit sa Guangxi network nila at itaas sa mas mataas na posisyon. Ginamit ng mga opisyal ang koneksyon nila para tumulong sa pagkuha ng armas at koordinasyon ng mga departamento. Maaring sabihin ng mga mapanuring tao na ang ganitong uri ng mga koneksyon ay nagdudulot ng pagkiling o hindi balanseng sistema sa militar. Ayon sa mas nakakaalam, natural at normal na bunga ng sistema ang mga network na ito. Hindi mo may iwasan kapag sumali ka sa militar. Lahat ng sundalo ay laging nakakabuo ng koneksyon sa mga tao sa paligid nila. Ang opisyal na gumaganap ng tungkulin, gumagabay, nagbibigay gantimpala at nagpapalago ng tiwala sa mga departamente ay hindi lumalabag sa patakaran. Ginawa nila ang kanilang makakaya sa tungkuling ibinigay sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang pananaw ni Xi. Tulad ng nabanggit ni Ni, may hilig ang leader ng China na laging pagdudahan ang mga informal na ugnayan. Ayon sa kanya, delikado ang Guangxi dahil kapag mataas na opisyal ay bumuo ng sariling koneksyon, maaari nilang gamitin ang kapangyarihan para suwayin ang utos ng partido o kontrolin ng militar ayon sa gusto nila, hindi sa gusto niya. Para kay Xi Jinping, ang perpektong hukbo ay may watak-watak na pamunuan, may kakayahang opisyal at kawani, madaling palitan at tapat lang sa pinakamataas na leader. Ayaw niyang magkakoneksyon sila o lumabag ng patakaran kahit minsan para makatipid ng oras o magtulungan. Gusto niya ng isang sistemang mahigpit ang regulasyon at lubos na predictable kung saan bawat miyembro ng tauhan kahit gaano pa sila katagal o kataas ang posisyon ay sumusunod ng eksakto sa inuutos sa kanila sa bawat pagkakataon. Kaya tinatanggal niya ang mga taong di tugma sa pananaw niya at sinisira ang mga informal na ugnayan. Malinaw na iniisip niyang ito ang tamang hakbang, ang tanging paraan para makamit ang mga layunin niya. Sa totoo lang, mas malala ang pinsala nito kaysa kabutihan dahil sa pagtanggal ng maraming matataas na opisyal ng sabay, hindi lang individual ang tinatanggal, kundi pati ang mismong sistemang sila ang nagpapanatili. Hindi ito mga mababang ranggo ng sundalo. May dekada silang karanasan sa pamumuno at napatunayan ang kanilang kakayahan at tagumpay sa pinakamataas na antas. Hindi agad-agad lumilitaw ang ganong karanasan at kasanayan. Wala ring madaling kapalit para sa mga hepe ng staff na naghihintay lang. Handa at kaya ang agad pumalit sa matataas na posisyon ng isa sa pinakamalalaking puwersang militar sa mundo. Para pamahalaan ang mahihirap na operasyon, iugnay ang estratehiya sa iba't ibang sanggay at gumawa ng mga desisyong buhay o kamatayan sa ilalim ng matinding presyon. Aktibong iniimbestigahan, inaaresto at pinapaalis ni Xi ang iilang mahahalagang tao na kayang gampanan ang tungkuling hinahangad niya sa pandaigdigang pamantayan.
at pinapalitan niya sila ng mga taong maaaring mas tapat at malabong kumilos ng patalikod sa kanya. Ngunit wala ring kapantay na antas ng tiwala, otoridad at respeto. Itinutulak ang mga bagong kumander sa mga posisyon at organisasyong hindi nila kabisado, kasama ang team na hindi patiwala sa kanila, at inaasang sumunod sa mahigpit na patakaran kung saan isang pagkakamali ay pwedeng magwakas ng karera. Ano ang susunod? Nagiging sobrang maingat ang mga bagong kumander. Kumikilos sila ng may matinding pag-iingat, palaging natatakot na magkamali ng galaw, magsalita ng mali o kahit makita kasama ang maling tao. Maingat nilang sinusuri lahat, iniiwasan ang panganib at sinusunod ang proseso. Unti-unting naapektuhan nito ang kulturang militar ng China. Sa huli, posibleng dumating sa puntong inuuna na lang ng mga tauhan ang sariling kaligtasan kaysa sa pagganap o kahusayan. Kapag nangyari yon, kiyak na magsisimulang gumuho ang kapangyarihang nais ipakita ng China. Dahil ang makabagong digmaan ay nangangailangan ng bilis, inisyatiba at kakayahang gumawa ng matapang na desisyon. Pero ang China ay bumubuo ng isang hukbo na kulang sa lahat ng tatlong mahahalagang salik na iyon. Isang hukbong mabagal, nag-aatubili at takot. Habang patuloy sa ganitong landas si Xi, lalala lang ang sitwasyon. Habang nagiging disiplinado at tapat ang militar, posibleng maging hindi na ito ganong tapat sa pagsasabi ng totoo. Mawawala ang totoong puna, mapapatahimik ang mga tunay na tinig ng pagtutol at wala nang maglalakas loob magsabi kung hindi maganda ang ideya o may kapintasan ang plano. Imbes, magkakaroon si Xi ng hukbo ng mga sipsip na laging pumupuri at takot magpakita ng kahit kaunting pagtutol. Delikado ang sitwasyon dahil kung walang magsasabi ng totoo, maaaring gumawa ang China ng malalaking desisyong militar batay sa kasinungalingan. Habang lumalakas ang tiwala niya sa bansa, maaaring mas maagang salakayin ni Xi ang Taiwan kaysa inaasahan. Na maaring madaling maging mitsa ng mas malawak na labanan na magdadamay ng iba pang mga bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang Estados Unidos at Europa, at posibleng magpasimula ng pandaigdigang digmaan na matagal nang sinusubukang iwasan ng mundo sa loob ng maraming dekada. Ang lahat ng ito ay dahil sa kayabangan at pagtanggi ng isang tao na tanggapin na may ibang maaaring umagaw sa kanyang kapangyarihan. Layunin ni Xi Jinping na lumikha ng perpektong militar, moderno, disiplinado at tapat. Ginagawa niya ang lahat para makamit ito. Inaalis ang karibal, pinahihigpit ang otoridad at binabago ang sistema mula itaas pababa. Pero sa pagtanggal ng tinatawag na korupsyon, tinatanggal din niya ang kakayahang maging flexible. Sa pagsira ng mga impormal na koneksyon, binubura rin niya ang tiwala. Sa paghingi ng katapatan, nababawasan ang pagiging tapat at hindi agad halata ito sa panahon ng kapayapaan. Pero kapag dumating ang kaguluhan na halos tiyak na mangyayari, hindi na maitago ang pinsalang nagawa niya. Sa loob ng dekada, dalawang paraan lang ang pagpapaandar ng air-fired na misil ng fighter jet at bomber. Pwedeng ilagay ang mga misil sa loob ng bombay ng bomber o ikabit sa labas gamit ang pylon sa ilalim ng pakpak. Napatunayang epektibo ang dalawang paraang ito at patuloy ginagamit pero limitado sa bilang ng misilang kayang dalhin ng eroplano at dami ng eroplanong ipinapadala sa operasyon. Ngayon, binaligtad na ng US ang sitwasyong iyon. Ang Pentagon ay nakaisip ng isang napakatalinong bagong sistema na nangangakong magpapalawak ng husto sa bilang ng mga eroplanong kaya magdala ng cruise missile at sa dami ng misil na kaya nilang dalhin. Ang Rapid Dragon na sistema. Mukhang game changer ito, lalo na sa Indo-Pacific, kung saan aktibong naghahanap ang US ng bagong paraan para lampasan at pahinain ang depensa sa impapawid ng China. Mas maganda pa, hindi kailangan ng Rapid Dragon ng mahal na bagong kagamitan o malalaking pagbabago sa kasalukuyang teknolohiya. Sa totoo lang, sobra may sense ng ideya kaya mapapaisip ka kung bakit di ito naisip dati. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang Rapid Dragon at paano ito maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa malayong silangan pabor sa Estados Unidos. Noong 2023, tinukoy ng research laboratory ng US Air Force ang Rapid Dragon bilang isang kampanya ng eksperimento sa palletized munitions na sinusuri ang posibilidad at mga operational na benepisyo ng pag-airdrop ng mga long-range palletized munitions mula sa mga kasalukuyang airlift platforms tulad ng C-130 at C-17 nang hindi kinakailangang paguhin ang mga eroplano.
Sa madaling salita, nagagamit ng Rapid Dragon ang cargo aircraft bilang weapons carrier na nagpapalipad ng cruise missiles at posibleng iba pang standoff o self-defense na armas sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga ito gamit ang likulang cargo ramp. Sa madaling salita, ginagawang bomber ng Rapid Dragon ang cargo aircraft na limitado ang armas base sa dami ng pallets na kasya sa cargo bay. Simula ikalawang digmaang pandagdig, ginagamit ang cargo plane sa pagbagsak ng bomba sa kalaban. Halimbawa, noong pambabomba sa Warsaw noong 1900 at 40 ginamit ng mga Aleman ang Ju-52 na transport plane bilang karagdagang bomber. Ginamit ng US ang C-130 cargo plane para ibagsak ang Blue 82 Daisy Cutter sa Vietnam War at ipinagpatuloy ito sa Iraq War noong 1991. At sa Afghanistan, gamit ang mas malalaking GBU-4 na tatlong B Moab na bomba. Pero bomba ang mga yon, hindi missile. Kailangan pang lumapit ng eroplano sa target para ihulog ang mga yon kaysa sa paggamit ng standoff cruise missiles. Katanggap-tanggap ang panganib kapag mahina ang air defenses ng kalaban gaya ng Taliban sa Afghanistan. Pero kapag kaharap ang mga sopistikadong multi-layered na depensa tulad ng nasa at paligid ng China, ang carpet bombing raids ng mga nakaraang henerasyon ay madalas may hindi katanggap-tanggap na panganib para sa mga eroplanong nagbabagsak ng mga iyon. Dahil dito, sumikat ang standoff cruise missiles na kayang ilunsad mula sa labas ng abot ng air defense, pati na rin ang mas advanced na fighter jet at bomber para dito. Pero nananatili ang problemang limitado ang kapasidad sa paglulunsad. Hindi madaling ilabas ang missile mula sa hatch ng transport plane gaya ng sa glide bombs. Matagal nang nag-eeksperimento ang US kung paano maglunsad ng missile mula sa kargamentong eroplano mula pa Vietnam War. Noong 1974 ipinakita talaga ng US na posible ang maglunsad ng ICBM mula halos kahit saan nang magsagawa sila ng test fire. Isang 57 talampakan, 88 libong libra na LGM-30 Minuteman ang inihulog mula sa air ng isang C-5 Galaxy. Sa sumunod na dekada, dinisenyo ang isang mas murang alternatibo sa B-1 bomber na tinawag na Cruise Missile Carrier Aircraft o CMCA. Ang ideya ay i-reconfigure ang mga Boeing 747 200 cargo airframes bilang mga espesyal na cruise missile launcher na may kapasidad na 50 hanggang 100 AGM-86 ALCM na mga missile. Ang mga missile ay mabilis ilalabas gamit ang rotary launcher sa buntot ng fuselage at ididirekta ng onboard control system. Hindi na-develop ang CMCA, pero ang Rapid Dragon ay base sa parehong idea. Ginagamit ang kasalukuyang eroplano bilang standoff arsenal ships ng mas mura. Ang konseptong ito ay unang sinubukan noong 2003 na mga graduate student sa Air Force Institute of Technology nang magpalipad sila ng missile mula sa likuran ng transport aircraft gamit ang pallet tray na may parachute. Ang ideya ay lalo pang pinaunlad noong dekada 2010 na humantong sa Rapid Dragon. Inilunsad ang programa noong 2019 at lalo pang dinevelop mula 2020 hanggang 2021 ng grupo mula US Air Force at katuwang sa industriya. Ang mga paunang pagsubok sa White Sands Missile Range sa New Mexico noong 2021 ay nagpatunay sa pagpapakawala ng mga kinatawang misil mula sa parehong C-17A at ECG-100 at 30 SJ na eroplano. Pagsapit ng katapusan ng 2021, handa na ang konsepto para sa live fire testing. Sa una at huling live fire test nito sa ibabaw ng Gulf of Mexico noong Disyembre 16, 2021, ang armadong Rapid Dragon ay nakatanggap ng target data mula sa isang malayong command and control node habang lumilipad sakay ng MC-100 at 30J na kargamentong eroplano. Pagkatapos, ginamit nito ang datos para itarget ang AGM-100 at 58B Joint Air-to-Surface Standoff Missile JASSM na inihulog mula sa ere at matagumpay na nailunsad ang payload gamit ang live na missile na sumira sa target na barko. Halos isang taon matapos, noong Nobyembre 2022, isinagawa ang unang live fire sa European Theater. Isinagawa ang demonstrasyon ng JASSM airdrop mula sa isang MCU-100 at 30J gamit ang Rapid Dragon pallet sa Undoya Space Test Range sa Norway bilang bahagi ng Atreus 2022 na mga ehersisyong militar. At ngayon, sa 2026 tapos na ang yugto ng eksperimento at handa nang gamitin ang Rapid Dragon. Noong Abril 2026, inanunsyo ng Air Force Life Cycle Management Center o AFL
AFL-CMC ang pagtatatag ng Dragon Cart, ang opisyal na programa para armasan ang mga mobility aircraft ng tinatawag na palletized munitions. Ibig sabihin, hindi na eksperimento ang Rapid Dragon. Isa na itong opisyal at operasyonal na programa ng militar ng US. Mahalagang hakbang ang pagtatalaga na ito at pinapakita kung gaano kaseryoso ang militar ng US tungkol sa proyekto ng Rapid Dragon Cart. Ang pagiging program of record ng proyekto ay tinitiyak ang tuloy-tuloy na budget at opisyal na pagsasama sa mga planong panghinaharap ng puwersa. Noong Mayo 2026 pumasok ang programa sa transition phase sa pagitan ng eksperimento at operasyonal na pag-deploy na inaasahang may lalagay sa serbisyo sa 2027 sa pamamagitan ng Middle Tier Acquisition Rapid Fielding Pathway. Kung paano ito gumagana ay makabago sa teknolohiya pero kapansin-pansing simple. Ang Rapid Dragon ay parang isang matalino at disposable na bomb bay sa isang kahon na may kasamang interface na nagpapahintulot na maipasa ang impormasyon ng target sa mga bala mula sa isang malayong fire control center. Ang mga missile ay nilalagay sa palletized launch module at ikinaga sa transport aircraft. Ginagamit ang standard cargo handling system na laganap sa Air Mobility Command Fleet sa pagkakaga. Paglabas mula sa likudang rampa, pinatatatag muna ang pallet sa ilalim ng parachute bago pakawalan ang mga cruise missile sa ere. Mukhang simpleng low-tech na solusyon, di ba? Sa isang banda, oo. Ang sistema ay gumagamit ng hindi binagong karaniwang US military cargo aircraft at ang pagpapakawala ng mga missile ay hindi nangangailangan ng dagdag na kasanayan mula sa crew, maliban sa mga kinakailangan para sa regular na airdrop ng mga supply o sasakyan. Pero wag nating maliitin ang technological at procedural na katalinuhan na nagpapagana dito. Di tulad ng ibang lumang defense programs, inayos ang Dragon Cart para palakihin ang karapatan at kontrol ng gobyerno sa datos at technical na basehan. Ayon kay Kent Mueller, ang program manager sa engineering at program architect ng Dragon Cart program, ang Dragon Cart ay literal na katuparan ng pangarap na born digital. Isa itong sistema na isinilang sa loob ng mga modelong nakabatay sa Model-Based Systems Engineering. Ang Model-Based Systems Engineering, MBSE, ay metodolohiya na gumagamit ng formal na modelo kapalit ng dokumento para tukuyin, idisenyo at beripikahin ang mga komplikadong sistema. Nagpapakita ito ng malaking pagbabago sa paraan ng pagkuha at pagpapahayag ng mga organisasyong pang-inhinyeriya sa mga kinakailangan ng sistema, arkitektura at pag-uugali nito. Imbes na dokumento, gumagamit ang MBSE ng integrated na machine-readable na modelo bilang iisang source of truth. Paano ito angkop sa Dragon Cart? Sabi ni Mueller, dahil tayo ang may kontrol sa engineering, kapag ang isang bagong payload ay nangangailangan ng bahagyang mas mahabang launch module, imomodelo lang natin ito, gagawa ng load path analysis at ipapasa ang modelo sa production vendor. Kaya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga napatunayan at umiiral na teknolohiya sa mga bagong paraan at mahigpit na pagkontrol sa digital na arkitektura, naalis ng program office ang mga tradisyonal na hadlang na nagpapahintulot sa mabilis na pag-scale at mga susunod na upgrade. Napatunayan na rin sa aktwal na paggamit ang Modular Rapid Iteration System. Ang laki ng mga deployment box sa pagsubok ay maaaring i-configure mula 4 hanggang 45 na AGM-100 at 58 BJAS-MER o Extended Range Cruise Missiles. Pero hindi lang iyon ang missile na gustong i-deploy ng Rapid Dragon, Dragon Cart. Sa pangmatagalan, ayon sa AFL-CMC, layunin ng program office na gawing mas simple ang battle space sa pamamagitan ng pag-develop ng isang iisang, karaniwan, air-to-surface munition na abot kaya, madaling iakma, at may malawak na standoff range. Ngayon, ang disenyo ng missile ay dapat payagan ang deployment mula sa palletized at lugged launch configurations. Pero habang hindi pa naihahatid ang final na disenyo, ang Rapid Dragon Cart system ay dinesenyo para magamit sa iba't ibang umiiral na cruise missiles at ilang mga bago pa. Ang palletized launch system ng Lockheed Martin ay ginawa para magdala at mag-deploy ng iba't ibang bersyon ng sarili nitong serya ng JASSM. Kasama dyan ang nabanggit na AGM-158 BJAS-MER, isang stealth na land attack cruise missile na may abot na 575 milya, at ang BB-2 variant nito na may dagdag na stealth at kakayahan laban sa electronic warfare. Kasama rin dito ang AGM-100 at 58 CLRASM o Long Range Anti-Ship Missile na may katulad ding abot. Habang may mas advanced na guidance suite na sadyang ginawa para sa maritime warfare at ang paparating na JACE SM-XR na may abot na 1,000 milya.
Gayunpaman, kahit gaano ka-epektibo ang mga sandatang ito, sobrang mahal din nila at matagal gawin. Tinatayang 3,200 at 32 na B variant ng JASSM ER ang gagawin sa kabuuan na may mga order para sa US, pati na rin sa Hapon, Netherlands, Poland, Finland at Australia. Nag-iba ang presyo kada unit depende sa batch, mula 1 milyon hanggang 1.6 milyong dolyar bawat isa. Ang pinakamataas na presyo na yon ay karaniwan ding halaga ng in-upgrade na B, 2 bersyon na may kabuuang produksyon na 4,656. Ang C variant o LRASM anti-ship missile ay mas mahal ng malaki dahil sa karagdagang Autonomous Target Recognition IRRF seekers at data links nito. Maaring umabot sa 3.5 milyong dolyar ang halaga bawat unit dahil under development pa, hindi pa tsak ang total production at presyo ng XR kada unit. Mas malaking issue ang bilis ng produksyon kaysa presyo. Sa ngayon, 400 hanggang 500 lang kada taon ang nagagawa ng lahat ng variant. Noong 2022, ipinakilala ang 225,000 square feet na pasilidad para taasan ang produksyon sa 1,000 unit kada taon gamit ang mga otomatikong proseso tulad ng robotic paint lines at advanced na pagsusuri. Ang problema ay mabilis itong mauubos ng US. Sa 4 na linggo ng pambobomba sa Operation Epic Fury laban sa Iran, tinatayang nagamit na ng US ang kanilang armas. Apat na 5% ng precision strike missiles nila, kalahati ng THAAD interceptors, halos kalahati ng mga Patriot PAC na missile pangdepensa sa himpapawid, mga 30% ng Tomahawks at higit 20% ng mga pangmalayuang JASSM. Taon ang abutin bago mapuno ulit ang mga stockpile kahit mabilis ang produksyon. Ang mga internal na pagsusuri ng Pentagon ay nagbababala na ng agarang panganib na maubusan ng bala. Kung muling sumiklab ang digmaan sa Persian Gulf ng matagal-tagal o kung madawit pa ang US sa iba pang mga labanan, halimbawa sa Taiwan, maaring mas lumala pa agad ang problema. Kung gusto mo ng araw-araw na balita at malalim na pagsusuri ukol sa mahahalagang kaganapan sa militar at geopolitika, mag-subscribe sa channel. Sa The Military Show, mapapanood mo ang ilan sa pinakadetalyado, tumpak at mapanuring nilalamang militar sa YouTube. Ang Rapid Dragon ay magdadagdag ng bilang ng misilang kayang mabilis at sunod-sunod na ilunsad ng US. Ang F-22 Raptor ay kayang magdala ng 8 misil sa mga air-to-air na misyon, 6 na AIM-100 at 20 AMRAAM at 2 AIM-SIAM Sidewinder. Ang F-35 Lightning II ay nagdadala ng 4 na AIM-100 at 20 AMRAAM na air-to-air na misil sa loob habang nasa maximum stealth mode. Ang bagong Sidekick rack ay magpapalaki ng internal na kapasidad sa 6 na AMRAAM, ngunit kailangang ilagay ang malapitang sandata tulad ng Sidewinder sa panlabas na wing pylons na nakakaapekto sa kakayahan ng jet na umiwas sa radar. Ang B-52 Stratofortress ay kayang magdala ng 20 JASSM cruise missiles, 8 sa loob, 12 sa labas, o 24 na JASSM-ER o LRASM sa loob. Ang kapasidad nito sa panlabas na kargamento ay ina-upgrade upang makapagdala pa ng mas mabibigat na karga. Ang B-1B Lancer ay kayang magdala ng 24 na JASSM-ER o LRASM cruise missiles sa loob, ngunit sa bagong external pylons, maaring tumaas ang kabuuang kapasidad nito sa 36 na missiles. Malakas nga ang puwersang militar, pero may problema dito. Sa mga bomber na kayang magdala ng JASSM, meron lang 75 na B-52 at 45 o 46 na B-1B Lancer ang US na aktibo sa serbisyo. Ngayon, ang Rapid Dragon Cart Project ay magpapataas pa ng bilang na yan sa paggawa ng daan-daang kargamentong eroplano bilang karagdagang bomber. Ang US ay may napakalaking fleet ng mga kargamentong eroplano na nasa serbisyo, kabilang ang 200 at 22 na C-17A Globemaster III, 100 at 51 na C-100 at 30 J Super Hercules 100 at 26 na C-100 at 30 H Hercules 57 na MC-100 at 30 J at 39 na HC-100 at 30 J. Maaring gawing bomber ang lahat ng ito sa paglagay lang ng Dragon Cart pallets sa storage bay kapalit ng karaniwang karga. Ang US ay meron ding 52 na C-5M Super Galaxy na nasa serbisyo. Gayunpaman, dahil kaunti na lang ang natitirang serbisyo ng mga ito, malamang na ilalaan na lang ang mga ito sa estratehikong transport mission imbes na sa bombing.
Ang mga kargamentong eroplano ay kayang magdala ng mas maraming misil sa isang misyon na may maraming eroplano. Ang isang C-130 ay maaaring maglunsad ng 12 JASSM cruise missiles mula sa ligtas na distansya na 620 hanggang 1,100 at 80 milya mula sa target gamit ang 2 Rapid Dragon pallets. Ang mas malaking C-17 ay kayang magdala ng 4 na Rapid Dragon pallets, bawat isa may 9 na misil, kaya't kabuuang 36 na misil na may 1,100 libra na warhead. Walang saysay magtayo ng dagdag na kapasidad para sa pagpapaputok ng misil kung kulang ang dami nito at aabutin pa ng taon at bilyong dolyar bago mapunan. Kaya nga tulad ng nabanggit kanina, sa katagalan, layunin ng US na bumuo ng isang abot-kayang at madaling paramihin na misil para gamitin sa Dragon Cart system. Samantala, pinapabilis nila ang pagdevelop ng iba pang mga murang misil na madaling paramihin para magamit sa mga paleta. At pagdating sa pagbili ng mga misil na ito, siguradong seryoso ang US sa kanilang mga sinasabi dahil talagang gumagastos sila para dito. Plano ang Pentagon na gumastos ng 12 bilyon para bumili ng halos 28,000 murang cruise missile sa susunod na 5 taon bilang dagdag sa JASSM na may parehong nilalagay at paletang opsyon. May ilang programa ang US na kasalukuyang isinasagawa para makapag-develop ng mga murang misil na ito. Pagdating sa Dragon Cart Project, partikular na tinukoy ng AFL-CMC, ang Family of Affordable Mass Munitions o FAM na dinevelop sa ilalim ng Extended Range Attack Munition o ERAM Initiative bilang pangunahing pamilya ng misil para sa mga susunod na deployment ng Dragon Cart. Particular, noong Mayo 2026, inilunsad ng Pentagon ang Low-Cost Containerized Missiles o LCCM program kasama ang mga defense manufacturer na Anduril, Co-Aspire, Leidos at Zone 5. Makikipagtulungan sila kay Castilian para palawakin ang murang hypersonic na solusyon. Sa kabuuan, layunin ng Pentagon na makuha ang 10,000 missile sa 3 taon, isang malaking gawain. Pero anong uri ng mga misail ang maaari nating asahan na makita sa halo ng LCCM? Inanunsyo ng Anduril na ang ambag nila sa programa ay ang surface launch na bersyon ng Barracuda 500M missile na maaari ring ilunsad mula sa ire. Ang misail ay may payload capacity na hanggang 100 libra at inaasahang maximum range na hanggang 500 milya kapag inilunsad mula sa ire. Ayon sa kumpanya, maghahatid sila ng hindi bababa sa 1,000 ng mga sandatang ito sa US military kada taon sa susunod na 3 taon. Sabi ng LIDA, magbibigay sila ng disenyo ng LCCM na gumagamit ng kasalukuyang gawa sa kanilang Air Launch AGM, isang siyam na 0A Small Cruise Missile SCM na kilala rin bilang Black Arrow. Original na ginawa para sa US Special Operations Command o SOCOM. Ang missile ay may 200 libra na pampasabog at umabot ng mahigit 400 nautical miles sa mga pagsubok. Plano ng kumpanya na mag-deliver ng 3,000 unit sa bagong kasunduan. Hindi pa sigurado kung alin sa mga disenyo ng Co-Aspire at Zone 5 ang ilalabas, pero malamang ay modifikasyon ito ng missile na ginawa ng kumpanya para sa ERAM program. Mukhang isang kapanapanabik na posibilidad iyon. Ang disenyo ng ERAM ng Co-Aspire ay tinawag na Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile o RACAM. Ito ay isang low-cost cruise missile na gumagamit ng 3D printing para mas mura at mabilis gawin. Ang ERO, Extended Range na variant, ay iniulat na may saklaw na higit sa 1,000 milya. Ang Rusty Dagger ay una sanang para sa Ukraine, ngunit ginamit din ito sa bansa sa ilalim ng ERAM program. Naiintindihan na ito ay may saklaw na nasa pagitan ng 100 at 50 at 200 at 80 milya, may payload na nasa 500 pound na klase at may blast fragmentation warhead na may kahit papaano'y kakayahang tumagos. Tungkol naman sa mababang gastos ng pag-scale ng mga hypersonic na opsyon na binanggit sa panukalang budget, ang Castilian ang gumagawa ng mas murang hypersonic Blackbird missile. Kaunti pa lang ang eksaktong detalye, pero may ilan tayong nalalaman mula sa opisyal na talaan. Ayon sa panukalang budget ng Army para sa fiscal year 2026, ang layunin ng Blackbird GL o ground-launched ay maihatid ang humigit kumulang 80% ng kakayahan ng Precision Strike Missile, Increment 4, sa mas mababang gastos. Layunin ng Increment 4 na dagdagan ang abot ng PRSM mula 310 milya hanggang 620 milya. Kaya, 80% ng kakayahang iyon ay magbibigay sa Blackbird ng abot na 500 milya. Hindi pa malinaw kung anong payload ang ilalagay. Ang bagong JJAM LR cruise missile ng Boeing
At ang maritime strike variant nito ay mukhang angkop ding mga opsyon para gamitin sa Rapid Dragon system. Pareho silang kayang magdala ng 500-pound warheads sa target na 375 milya ang layo. Ngayon, malinaw na binubuksan ng Dragon Card system ang isang bagong paraan para sa US na lubos na maparami ang bilang ng cruise missiles na maaari nitong i-deploy sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga eroplano na maaaring pagdeployan ng mga ito. Pero meron din itong mga estratehikong implikasyon, lalo na para sa isang halos kapantay na karibal tulad ng China. Medyo nakakatuwa dahil ang pangalan na Rapid Dragon ay may pinagmulan sa China. Hinango ito mula sa sandatang pambomba noong ika-10 siglo sa China na tinawag na Jilongche o Rapid Dragon Cart. Ito ay isang uri ng pana na kayang magpalipad ng sabay-sabay na maraming long-range na pana mula sa ligtas na distansya. Ang Rapid Dragon Launch System ay ginawa para atakihin ang depensa ng kalaban mula malayo gamit ang mga sandata habang ligtas ang eroplanong naglulunsad. Mabilis itong maipapadala sa labanan gamit ang kasalukuyang airlift fleet para magbigay ng opsyon sa malalaking biglaang pag-atake ng mababa ang gastos at pagsasanay. Bukod sa mas mabilis na pagpadala ng bombers, binibigyang daan ng Dragon Cart ang US na umatake mula sa mas maraming direksyon. Ngayon, pwedeng paghaluin ng US ang murang cruise missiles at mas advanced na JASSM-ERs at LR-LRASMs. Makakatulong ang murang sandata sa pagpuno ng airspace ng kalaban, habang ang stealthy na JASSM-ERs at LR-LRASMs ay tututok sa mas mahahalagang target. Nagiging magulo ang kalkulasyon ng target ng kalaban dahil sa paggamit ng kargamentong eroplano. Yung mga C-17 ba na mukhang harmless ay nagdadala lang ng supply para sa tropang Amerikano roon. Bakit handa silang buksan ng hatch at magpalipad ng maraming precision cruise missiles? Hindi tiyak ng mga Chinese planner kung ano ang ginagawa ng mga eroplano at anong mga misil ang maaaring ilunsad ng mga ito. Kapag pinagsama sa secure data links at network targeting architectures, sinusuportahan ng Dragon Cart ang distributed warfare concepts na sentro na ngayon ng US operational planning. Sa pagpapalaganap ng long-range fires sa buong fleet ng mobility aircraft, hindi lang sa bombers o tactical fighters, napapalawak ng US ang offensive scope at mas pinapahirap ang depensa laban dito. Iyan ay isang seryosong balakid sa mga plano ng maingat at magastos na binuong Chinese anti-access at aerial denial networks na idinisenyo upang pahirapan ang US air operations sa buong Indo-Pacific. Sa pagpapalaganap ng strike capability sa buong cargo fleet, pinapahirap ng Washington ang plano ng China at napapanatili ang operational endurance sa matagalang kampanya. Pinakamahalaga, hindi kailangan ng Dragon Card pallets ng pagbabago sa mga eroplanong maglulunsad, kaya walang dagdag gastos ang cargo fleet ng Amerika. Ibig sabihin din ito na maaring ibigay ang Dragon Card sa mga kaalyado o kasosyo sa alinman sa 63 iba pang bansa na gumagamit ng C-130, kaya nagiging napakamurang paraan ito para mabigyan ng standoff strike capabilities ang mga puwersa ng kasosyo. Sa kabuuan, makabago at praktikal ang sistemang ito na naglalagay sa US sa unahan ng mga karibal o kaalyado nito. Patuloy naming babantayan ang kaganapan at magbibigay ng update. Hindi lang ito ang tanging hakbang militar ng US na hindi pinatutulog sa gabi si Pangulong Xi Jinping ng China. Panurin ang video para malaman kung bakit kayang talunin ng US warship noong 19 na 70 ang mga aircraft carrier ng China. Salamat sa panonood.